Good morning, brother. Taga saan ka? Taga Mindanao, brother. Mindanao. Ano tanong mo? Paano po ba umangat sa buhay, brother? Anong ibig mong sabihing angat? Umangat sa mabuting parang okay na pamamaraan. Anong ibig mong sabihin? Sa pera ba o paano ba? Di naman sa pera pero sa level lang. Una muna, you have to be very specific. Ano ba ibig sabihin sa'yo ng pag-angat? Hanggat hindi mo nasasagot kung ano ibig sabihin ng pag-angat, hindi mo mararating yung pag-angat na hinahanap. Kasi tinan mo, isipin mo yung konsepto. Kunyari, nasa Mindanao ka. Tapos halimbawa, pupunta ka ng Metro Manila. Pero hindi mo alam kung saan ka banda sa Metro Manila pupunta. Makakarating ka ng Metro Manila, pero hindi mo alam eksakto kung saan ka talaga papunta sa Metro Manila, hindi ka makakarating eksakto sa kung saan mo man gustong makarating. So, kailangan, unang-una, siguraduhin mo muna kung saan mo ba talaga gustong makarating. Kung pera ba yung tinutukoy mo, o pag-angat ba na papunta sa kabilang buhay, o pag-angat ba na tungkol sa kasikatan, o meron kang hobby na gusto mong maging magaling, be very specific. Importante, alam mo kung saan ka papunta. Kasi ganun yung konsepto ng ganun yung konsepto ng pag-usad sa buhay. Getting yourself from point A to point B. Sabihin, kung nasaan ka ngayon, dapat alam mo kung nasaan ka, dapat alam mo rin kung saan mo gustong makarating. Ganun yung konsepto ng pag-angat. Kasi minsan, ang mga tao, wala tayong malay na pababa pala tayo eh. Akala lang natin pataas tayo. Pero dahil hindi natin alam kung saan tayo papunta, akala natin okay na tayo sa buhay. And we're probably okay. Kasi may pagkain naman, may tubig, di ba? May ilaw, may damit tayo, may bubong tayo sa ibabaw ng ulo natin. And then isang araw, biglang may nagkasakit sa pamilya, tapos hindi natin kaya ipagamot. Tapos kailangan pa nating mangutang sa kung kanino man sa paligid. Diba? Ganun yung konsepto eh. Hanapin mo muna kung saan ba talaga eksakto mo gustong makarating. Pagka nasabi mo na kung saan mo talaga eksakto gustong makarating, and then you go full speed ahead towards that. Gets mo yan? Okay, brother. I get. Follow-up question. Salamat sa pag-brother. Sa tingin ko, brother, tama na yun, brother. Okay, sige. At saka, pangkarangalan, brother, na nakakita ko sa live mo, brother. Salamat, brother. Na-appreciate kita. Ingat Okay, ka palagi, brother. ha? Bye-bye. Ingat, brother. Bye-bye. Okay. Magandang umaga rin sa mga manok. Sa mga manok talaga, alas 4 nagsisimula yung gising yun. Alas 4, tapos alas 5. Tapos tumitila ako sila, tapos sinasabi rin nila yung oras, alas 5! Kit-kit na itong mga manok yun. No? Okay, okay. Akit tayo ng susunod. Next tayo. Yung mga gustong umakyat sa live, welcome kayo, pero magre-request kayo umakyat sa live. Para alam kung gusto ninyong umakyat sa live. Good morning, brother. No. Good morning. Taga saan ka? QC, boss. Okay. Ano tanong mo, brother? Gusto ko lang itanong, kung ikaw ang papipiliin, anong pipiliin mo? Trabaho gusto mo o trabaho kailangan? Trabahong gusto o? Trabaho kailangan. Depende sa financial status ko. Depende sa financial status ko. Magsisimula muna ako dun sa trabahong kailangan muna pansamantala. Tapos kapag okay na ako, katulad ngayon, retired na ako, ngayon, I get to do whatever I want. I get to choose whatever job I want. Ganun yung konsepto sa akin. Kasi una muna, nag-invest muna ako sa karunungan ng marami. Diba? Tapos paglipas ng panahon, nag-invest naman ako sa pera. Tapos paglipas ng panahon, ngayong retired na ako, kahit anong gusto kong gawin, pwede na. Makakapili na ako ngayon kung anong gusto kong klase ng trabaho, kung anong gusto kong klase ng profession. Nagsimula muna ako sa mga bagay na kailangan. Yan nga yung hindi ko maintindihan sa mga kabataan ngayon. Siguro bunga na rin nung kaarugantihan ng mga social media influencer katulad nila Josh Mojica at nung iba pa na sinasabi nilang parang ang dating dumiskarte ka na lang, parang ang tunog wag ka nang mag-aral, ganun. Sa akin, importante yung pagpapataba sa utak Importante yung pundasyon sa ilalim. Importanteng kainin mo muna lahat ng mga bagay na kailangan
para makain mo yung mga bagay na gusto mo paglipas ng panahon. Kasi isipin mo yung konsepto na kinakain mo lang ng kinakain yung gusto mo. And I'm speaking, sige na, okay, pwede na natin sabihin hypothetically, pero pwede mo rin sabihin physically. Kain ka lang ng kain ng mga bagay na gusto mo lang. Hotdog ka, ham, tapos lahat lang ng bagay na gusto mo lang, yun lang ang kinakain mo. Hindi mo kinakain yung mga bagay na kailangan mo, katulad ng gulay, at ng maraming iba't iba pang mga bagay na kailangan ng katawan mo. Ang magiging ending niyan, lagi kang sakitin. Bakit? Hindi mo makukuha yung mga sustansyang kailangan mo dun sa mga pagkain na gusto mo lang. Maliban na lang, mahilig ka talaga sa gulay. Pero bihira naman yung mga taong talagang mahilig talaga sa gulay eh. Na yun talaga yung gusto talaga nilang pagkain. Kadalasan yan sa mga matatanda yan eh. Pero pag bata ang papipiliin mo, syempre ang gusto niya processed food. Pag puro ganun lang yung klase ng mga pagkain na kinakain mo, alam mo na, hindi ka masyado magtatagal sa mundo. Ganun yung konsepto. Same goes with wisdom. Same goes with finances. Unahin mo muna yung mga bagay na kailangan mo. Tsaka mo magagawa lahat ng bagay na gusto mo kapag fulfilled na lahat ng bagay na kailangan mo. Needs muna bago wants. Yung mga ibang kabataan, hindi kailangan dumiskarte. Anong diskarte gagawin mo? Mag-i-edit ka ng video. Congratulations. Ayan, papasok na ngayon ng AI, tapos puro AI na nag-i-edit ng video. Ganun yung karamihan ng mga kabataan ngayon eh. Ano daw? Diskarte daw, diskarte. Paano diskarte gagawin? Ayun, gumaya kila Alex Hermosi, gumaya dun sa iba pa na mga ang ginagawa, mga edit-edit ng video. O ngayon, ano na ngayon naging ending? Ang naging ending, magaling nga mag-edit ng video. Congratulations, clap sa'yo. Ang problema, dahil pumasok na AI, ngayon, mali-lesson na ngayon yung pangangailangan sa mga nag-i-edit ng video. Ang pinakamabigat na parte pa dyan, dahil sobrang dami na nag-i-edit ng video, yung iba nagtatrabaho na lang libre. Magkaroon lang ng laman yung portfolio nila. Ganun yung konsepto. Unahin mo muna yung mga bagay na kailangan. Tsaka yung mga bagay na gusto mo paglipas ng panahon. Kailangan muna, needs muna bago wants. You can always get the things that you want in life kapag nakain mo na lahat ng bagay na kailangan mo munang kainin sa umpisa. Gets mo yun? Opo. Salamat po. Follow-up question, brother. Wala na? Wala na po. Thank you po. Okay, sige. Bye-bye. Okay, next tayo. Sa mga nagtatanong, magaling ka na ba talaga? Medyo magaspang pa yung lalamunan ko. Medyo, good morning, sister. Taga-saan ka? Hi, good morning. Abra, okay. Ano tanong mo? Tanong ko lang kasi, tawag dito, lagi kong na-review yung mga videos mo and all. And gusto ko lang malaman kasi, yung hobby ko kasi, husband ko, lahat ng family niya is, hindi ko alam ba't parang inget or anything. Basta, lahat na lang ng way, parang ginagawa nila ng mali. Which is nakikita ko kasi walang yung ginagawa yung asawa ko. Pero, yung asawa ko, parang hindi siya nagsasalita. Parang hinahayaan lang. Should I stay quiet na lang ba? Or hinahayaan ko na lang? Parang, wala namang problema sa asawa mo eh. Ba't magkakaproblema sa'yo? Kung sino man ang nagsasalita ng kahit na tungkol sa inyo, hindi naman na importante. Tama na, hindi na importante yung sinasabi ng kahit na sino unless meron silang parte sa buhay ninyo. Kung wala naman at hindi naman sila nakikiambag sa inyo, ba't papansinin nyo pa? Yun nga, hindi sila nakikiambag. Pero silently, parang they were destroying us eh. Yung family, ganito, ganyan. Pero, ano naman ang pakinabang nun? Actually, magandang indicator nga yan eh. Para malaman nyo kung sino mga loyal sa inyo at saka sino ang hindi. Tama? Magandang indicator yan. Actually, yung kahirapan nga, yung mga paninira ng kapwa-tao, kahirapan, pagbagsak galing sa maayos na pamumuhay papunta sa pagiging wala, yung mga yan, magagandang indicator yan para malaman mo kung sino talaga yung mga sayo, sino yung mga hindi eh. Hindi kasi dumating na sa point na talagang gawa na sila ng way para mawala yung, basta para masira kami. Then, ngayon na starting pa lang kami. Ganun pa rin sila. Hindi sila nakikipag-usap sa amin, pero in a way, sinisira nila kami sa social media. And then, basta nagkakalit sila ng something na kung ano-ano. May tanong ako, anong pakinabang sa inyo na patulan nyo yun? Wala naman. Hindi naman kami congratulations, sasagot mo na yung tanong. Ganun lang yun. You have to ask the right questions. You're asking the wrong questions, that's why you're getting the wrong answers. Diba? You have to ask the right questions. Okay, sige, this is the situation that we have. Ngayon, itong sitwasyon na to, kailangan ba nating resolbahin o hindi?
Pag ang sagot mo, kailangan, ang tanong, bakit? Tama. Kasi yung asawa ko, yung asawa ko parang, don't mind them, hayaan mo sila. Parang gano'n lang siya. Hindi talaga siya totally. Nasa tamang mindset nga yung asawa mo eh. Tignan mo, parang katulad sa akin, hindi ko masyadong pinagpapansin ng mga basher, malibang paglalaroan ko sila eh. Technically, parang basher yan sa tunay na buhay eh. Kapag ka pinansin mo yan, sayang oras mo dyan. And when I say sayang oras, hindi lang oras ang ibig ko sabihin. Yung atensyon na ibibigay mo dyan, mapupuno ka ng kabiteran dahil sa mga tao na yan. Ano ngayon ang mangyayari? Mayat-maya ngayon, mayat-maya, those people are living inside your head rent-free. Actually, parehas kayo na sinasabi na asawa ko. There you go. Swerte ka. Naging asawa mo yung asawa mo. Kasi kung naging asawa mo, basagulero, tangina, matagal nang basag ang mga mukha niya mga yan, matagal na rin nakakulong asawa mo. Sabagay. Okay, now I get it. Oo. Okay, thank you. Sige, follow-up question, wala na? Wala na po. Okay, sige, all set. Okay. Sige, next. Hello. Sister, good morning. Taga saan ka? Las Piñas. Las Piñas. Okay. Ano ang tanong mo? Wag sana akong i-bash. Gumagala. Boses mo lang yung naririnig namin. Sige, go. Ano tawag dito? About love. Okay. Galing kasi ako sa toxic relationship. Then, sakto. Mukhang marami-rami sila rito. Ilan ba sa inyo yung may toxic relationship dyan? Type yes nga. Sabi isa, boss, paano ka iiwas sa tao na toxic sa trabaho? Ito, toxic din to eh. Pero relationship sa trabaho. Sige, tuloy. Ayun, mukhang marami-rami sila. Huwag ka mag-aila. Mukhang hindi ka nag-iisa. 5 years. Okay. 5 years kami ng ex ko. Okay. Tapos, okay naman kami. Then, yun. Pinagpalit ako sa boss. Okay. Okay, congratulations. Clap ka na. Isipin mo kung nakasama mo pa na mas matagal pa yun. Putang, di sumakit ang ulo mo kung kailan matanda ka na tsaka ka pa pinagpalit. Tapos ito nga, meron akong manliligaw. Okay. Pangit ba na pumasok ako kaagad? Dalawa kasi sila eh. Yung isa nakikita ko nabibigay naman yung financial ko. Sa nakikita ko kapag sinagot ko siya. Yeah. Tapos, yung isa naman, ang napipili ko sa kanya yung masaya ko. Pero, parang feeling ko wala akong future. Ano bang, ang tanong ko doon, ano bang dapat kong piliin? Yung sarili ko ba or... Hindi, you're being practical. In case hindi mo napansin nasa tamang edad ka na para maging practical. Siyempre, obviously, hindi mo gugustuhin piliin yung isang lalaki na walang kapasidad para buhayin ka o buhayin man lang yung sarili niya. 'Di ba? Basic principle yun. You would want to think that way. Pero hindi rin naman masyadong magandang indicator na dahil lang may pera isang tao at kaya kang buhayin, yun na kagad ang pipiliin mo. I strongly suggest pumili ka ng una. Siyempre, obviously, may financial capability. 'Di ba? Pangalawa, I will say, siguro una, may takot sa Diyos, ganun. Pangalawa, may financial capability. Pangatlo, yung gusto mo yung ugali. Kasi ang pakikisamahan mo ng matagal, hindi naman yung pera lang ng tao. Yung pakikisamahan mo ng matagal, yung ugali eh. Isipin mo, gaano katagal kayo nasa loob ng bahay kapag magkasama kayo sa loob ng bahay versus yung lumalabas kayo at ginagastos nyo yung pera niya. Diba? Mas madalas kayong magkasama sa loob ng bahay pag nagsama kayo niyan. Kaysa lalabas kayo, gagamitin mo pera niya, magpapaganda ka, okay, congratulations, clap sa'yo. Pero isang beses lang sa isang linggo yun. Baka minsan, isang beses pa sa 2 linggo. Versus yung araw-araw kayo magkasama sa bahay. So you would want to get someone na, sige, financial capable nga, pero gusto mo rin yung ugali at the same time. Definitely, hindi mo gugustuhin makisama sa someone na alam mong hindi kaya yung financial capability na kailangan nyo. Importante yun eh. Kasi nakikita kong may mga taong nag-aaway dahil sa pera eh. Nakikita ko yun, oo. Tama. Tapos nakikita ko rin, nagkakabiteran sila sa buhay dahil hindi mabigay ng lalaki yung pangangailangan ng babae. Nakikita ko rin na hindi nagkakabiteran sila sa buhay kasi hindi mabigay ng lalaki yung pangangailangan ng mag-ina. Kasama na pati anak. Di ba? Pero nakikita ko rin naman yung konsepto rin na nakadepende rin yan sa kung gaano ba kalaki yung pangangailangan mo. Baka naman pati yung mga bagay na gusto mo lang, gusto mo sasaksak mo pa sa lalaki.
Siyempre, oo, pwede mong Hindi gawin yun naman. paglipas ng panahon kapag ka mag-asawa na kayo. Pero napapag-usapan yun, baka naman kasi overshoot naman yun sa'yo. You have to check on your Hindi financial, naman. you have to check on your financial wants as well. Dapat low maintenance ka. So, Ganun yun, dapat low maintenance ka. Kasi kapag ka, sige, sabihin na natin may financial capability nga yung lalaki, pero taka na, balasubas ka naman kung gumastos. Kasi may mga ganyan ako kakilalang babae, balasubas kung gumastos eh. Dahil hindi nila pinaghirapan yung pera ng lalaki, dahil bigay lang ng bigay yung lalaki, taka na, kahit hindi na kaya ng lalaki, pinipiga nila hanggang sa ma-burnout yung lalaki, napagod sa kakatrabaho, or worse, naubos lahat ng pera dahil sa babae. Diba? Ganun meron yung kasing meron po kasing nagpapayo sa akin na, ano yun? Kasi nga yung Pasko, ganun nga, wala din naman siyang pinili ko naman din, pero pinagpalit pa rin ako. Ganda. Let's put it this way. Sa panahon ngayon, sobrang delikado na umibig. Ngayon, at totoo, diretso ngayon lang ako nakakita ng ganitong panahon eh. Kasi nakita ko na yung panahon dati na kabit-kabitan, palit-palitan ng asawa, palit-palitan ng jowa. Nakita ko na dati yan eh. Lalo na sa call center, nakita ko na yan eh. Pero sa panahon ng social media, grabe, hindi biro yung staggering. Kasi alam mo, kung makikita nyo lang yung laman ng inbox ko, yung inbox ng The Chichester, masalimuot yung inbox nito. Tayo na punong-puno ng iniwan ako ni ganito, pinaghirapan ko lahat ng bagay, napunta kay ganyan. Punong-puno ng ganun. Kaya mapababae, kaya mapalalaki, bakla o tomboy, kahit na ano pang gender, puta, punong-puno ng ganun yung inbox ko. Yun nga yung general majority ng nasa inbox ko eh. Yung mga babaeng kinaliwa, mga lalaking kinaliwa, kaliwat kanan, grabe. Every now and then, may mga parang murder, ganun, may mga parang, alam mo yun, mga kakaibang mga bagay na out of the usual. Siguro, rape, ganun. Pero, general majority, grabe. General majority, puro mga ganyan, kabit-kabitan, pinagpalit. Naku, alam mo, ito yung panahon na ngayon ko lang talaga nakita. Ito yung panahon na sobrang staggering nung dami ng mga nagkakabit-kabitan. Sobrang staggering nung kaliwat ka ng kaliwaan. Na halos, alam mo yun, wala na masyadong maraming matatandang nagrereklamo tungkol dyan. Kasi halos lahat ng mga matatanda, either sila pa ng asawa niya o hindi na talaga nag-asawa. Pero yung mga matatandang bago lang sa relasyon, wala akong nababalitaan ganyan. Wala. Sa mga kabataan yan, wala na isay kabataan, 40 anyos pababa. 40 anyos pababa. Tinan mo, wala ka pang 40, no? 28 po. 28, o tamo? 40 anyos pababa, ganyan yung nakikita ko. Kaliwat kanan. Grabe, itong panahon na to, nakakatakot talaga pagdating sa panahon ng pag-ibig. Kaya yun nga yung nakasulat to sa ikalawang Timoteo 3:1 eh. Ingatan mo to, sa mga huling araw, darating ang mga panahong mapanganib. Tapos, isa ron sa mga talatang nakasulat doon, walang katutubong pag-ibig yung mga tao. Walang katutubong pag-ibig. Yung katutubong pag-ibig kasi, inibig mo ng isang beses habang buhay na yun. Yun yung katutubong pag-ibig. Inibig mo na isang beses habang buhay na yun. Na sige, nagda-die out yan. Pero dalawang klase kasi yung pag-ibig supposed to be na nasa mag-asawa eh. Isang pag-ibig na yung kilig-kilig sa umpisa, it is supposed to die out. It is supposed to die out. Talagang mamamatay talaga yun at hayaan yung mamatay yung kilig-kilig. Kasi dapat mag-take over na yung susunod na klase ng pag-ibig, which is yung pag-ibig na pinipili mo na siya kahit hindi mo na talaga gusto. Kaya nga, tingnan mo, yung sa akin, yung aking huli, umabot ng 9 na taon yun eh. Kasi pinipili ko talaga siya. Opo. Sa mahabang panahon, pinipili ko siya. Wala, siraulo rin kasi ako eh. Naipit pa ako dito sa Project 1M. Diba? Yun talaga yun eh. Naipit ako rin sa Project 1M, nawalan ako ng oras. Opo. Siraulo ka talaga para pumili ka ng isang endeavor na aabutin ka ng 6 na buwan, 1 taon. Diba? Lalo na pag may kasama ka sa buhay, siraulo ka talaga pag pumili ka ng ganun. Wala, ganun talaga buhay eh, 'di ba? Pero alam mo, Pilipinas, matuto kayo ng konsepto ng totoong pag-ibig. Na yung totoong pag-ibig na yun, pinipili mo siya, hindi na importante kung mabaho na, hindi na importante kung mataba na, hindi na importante kung ano pa itsura niya, hindi na importante lahat ng bagay, basta siya yung pinili mo ng una, siya na yung pipiliin mo hanggang dulo. Ay. Hindi masyadong matutunan niya ng masyadong maraming tao eh. Kaya tignan mo, halos walang relasyon na nagtatagal. Yung mga relasyon na umaabot ng 6, 7, 8, 10 taon, ngayon nakikita ko nag-i-end din eh. Nag-i-end din. Swerte ka na umabot ng 2 o 3 taon.
Kasi kadalasan sa pang-apat, nag-end na. Yung sa inyo, maabot pa ng 5. Pero, ito napansin ko eh. Karamihan. Yung pag-ibig na kinikilig-kilig lang. Pero pag wala na yung kilig-kilig, sinasabi, hindi ko na siya mahal. Bakit? Kasi ang akala mo kasing klase ng pagmamahal, yun lang ang akala mong pagmamahal. Yung pagmamahal na may kilig-kilig lang. Yun lang yung akala mong pagmamahal. Pero pag napuno na ng responsibilidad, mahal mo pa ba? Pinipili mo pa ba? Diba? Doon tayo nagkakatalo eh. Hindi magkaintindihan sa putang inang pag-ibig na yan eh. Hindi ko nga maintindihan bakit ganyan yung mga tao ngayon eh. Dati hindi naman ganyan eh. Dati pinipili eh. Kaya tingnan mo, lahat ng mga relasyon ko tumagal. Matagal na ng mga relasyon ko. Wala akong relasyon saglitan, sandalian. Wala akong ganyan eh. Bakit? Kasi ako personal yung pumipili talaga. Hanggang sa ayaw na nila. Pag ayaw mo na, edi sige. Tapos, magpupumilit ka ngayon bumalik sa akin paglipas ng panahon kasi marirealize mo, lahat pala ng mga sumunod sa akin, pipiliin ka lang sa sandaling panahon habang kinikilig pa kayo. Tapos pag hindi na kayo kinikilig, lalaglag ka din. Tama. Yan ang hindi magets ng mga tao eh. Hindi ko nga maintindihan, ba't hindi maintindihan ng mga tao yan eh. Hindi naman ganun kakomplikado eh. Yung kilig-kilig, patayin nyo na yan. Diba? Oo, sige, unang taon, pangalawang taon, kilig-kilig yan. Okay yan, bigay-bigay ng bulaklak, bla bla, breakfast in bed, diba? Okay, sige, kilig-kilig yan sa umpisa. Diba? Pero as soon as mamatay yan, doon na dapat nagta-take over yung pangalawang klase ng pag-ibig, which is yung pag-ibig na pinipili nyo na. Yun ang hindi ko maintindihan talaga sa mga tao, bakit hindi nila maintindihan yung konsepto na yung pag-ibig na pangalawa, yun yung pag-ibig na kahit puno na ng responsibilidad, masakit na sa ulo, away kayo ng away, siya pa rin yung pinipili mo. Hindi ko talaga maintindihan bakit hindi maintindihan ng mga tao yan. Hindi ko maintindihan, ba't hindi maintindihan ng mga tao yan? How I wish if people will understand it, relationships will last longer. At hindi lang yan tungkol sa hindi lang yan tungkol sa pag-ibig ng magjojowa, mag-asawa. Kahit sa kahit sa pamilya, kahit sa pagpapamilya, kahit sa konsepto ng kahit sa konsepto ng pagnenegosyo, ba business partners kayong dalawa. 'Di ba? Kahit nga sa religion eh. Hindi maintindihan ng mga tao yung konsepto na kapag ka nandun na yung inconvenience, dun na masusubok yung pag-ibig mo. May mga tao ayaw ipasubok yung pag-ibig nila. Ang gusto nilang puro good times body lang sila. Pag masarap lang, pag hayahay lang, pag nakakatuwa lang, pag mabango lang, pag sexy lang, dun lang nila mahal. Pero pag puno na ng responsibilidad, tangina hindi na magkaintindihan kung ano ba talaga. Mananatili ba siya sa'yo? Yung iba nga, kasal na eh. Kasal ha? Kasal. Tangina, wala nang halaga ngayon, pati yung kasal. Wala nang halaga sa kanila kahit makulong pa sila eh. Basta, hindi, makikipag-iwalay ako sa'yo, susunod na linggo, may jowa na akong bago, bala ka sa buhay mo, kahit kasal sila. Wala nang pakialamanan. Takina, ganun na lang lagi. Walang pakialamanan. Bakit? Ang hirap pagdemanda. At yung kabilang panig naman, anong nangyayari? Dahil meron ng bago to, sige, kuha na rin ako ng bago ko. Madali lang naman yun eh. O, iyak ako ngayon, mga 1-2 buwan, ganun. Pero pag may nanligaw na sa akin bago, kuha na akong bago. Ganun. Yun ang napapansin ko sa lipunan ngayon. Hindi magkaintindihan dyan sa putang inang pag-ibig na yan. Kaya tignan mo, lahat ng pag-ibig ang daling mamatay. Kasi wala na kasi yung panahon na kapag may problema, inaayos pa. Ngayon, pag may problema, okay lang, madali mo humanap ng kapalit eh. Ano nangyari? Palit-palitan. Dalawat ka ng palit-palitan. Ang worst niyan, may hinahabol pala galing sa'yo, kabit-kabitan. Hindi masabi ng maayos, kabit-kabitan na lang. Yun ang itsura ng panahon natin ngayon. Nakakatakot umibig sa panahon natin ngayon. Napakabihira ng pag-ibig na nagtatagal. Yun. Follow-up question, sister. Ngayon, tinatanong mo kung alin doon sa mga yon. Ako, ito ang suggestion ko. Huwag kang pumili ng sa ganun. Piliin mo yung ugali. Eto pa, subukin mo muna. Ang masama. Subukin mo Yun muna. nga po ang parang feeling ko, gusto kong itry, kaso ang pangit lang sa akin kasi parang feeling ko, mauulit lang. At mauulit talaga yan. Yung trauma. Mauulit talaga. Expect mo na yun, mauulit talaga. Naranasan ko. Expect mo na yun, mauulit talaga. Ate na mo, eto rin, baka hindi nyo napapansin. Tangina, ito kasi mabigat eh. Ewan ko, sige, sabihin ko na lang. Tangina. Sabihin ko na lang, bahala na kayo. Kung magalit kayo, hindi. Bahala na kayo. Alam mo, ito, isa sa mga pinakamabibigat pa na konsepto. Yung konsepto na kailangan mo ring uriin yung sarili mo kung babae ka. Kailangan mong uriin yung sarili mo kung ilang taong ka na. Kailangan mo ring uriin yung sarili mo kung may anak ka ba o wala. Kailangan mo ring uriin yung sarili mo kung may pera ka ba o wala. Dun sa 3 bagay na yun, nagmamatter sa lalaki yun. Kung ilang taon ka na, kasi ang mga lalaki ngayon gusto puro bata.
Kung may anak ka ba o wala, kasi ang mga lalaki ngayon, ayaw nang pumapatol sa mga single mother. Kung may pera ka ba o wala, kasi kung wala kang pambato at may edad ka na at may anak ka pa, tas wala kang pera, mahihirapan ka talaga humanap ng magtatagal. Kailangan may pambato ka. Kung wala kang pambato, naku putang ina, good luck kung may tumagal sa'yo. Kailangan mo rin uriin yung sarili mo. So ngayon, ihanda mo na yung sarili mo na, alam mo yun, kapag magagalit lang kayo sa akin eh. Pero tanong nyo sa mga lalaki, tanong nyo na lang sa kanila. Tanong nyo sa kanila, kung halimbawa ba, may edad na 40 anyos na, papatulan mo. Bawa, 28 ka, 29 ka, lalaki ka. 40 anyos, papatulan mo. Tapos may anak pa, papatulan mo. Tapos walang pera, papatulan mo. Ganon yung konsepto eh. Ganon eh. Weirdo yung panahon ngayon. Mas maganda yung panahon nung wala pa masyadong social media. Yung sobrang liit lang talaga ng mundo mo, na kung sino yung nakilala mo, doon ka na lang talaga hanggang mamatay kayong dalawa. Kasi halos walang masyadong madaming kapalit. Halos wala. Kailangan mano-mano ka talagang literal na pupunta sa bahay ng may bahay para manligaw, mano-mano. Yan nga nagustuhan ko sa konsepto ng Islam eh. Sa Islam, kailangan mo ng pandori. Pag wala kang pandori, putang ina ka. Hindi ka pwedeng kumantot ng kahit sino na lang. Oo, seryoso yun. Pag wala kang pambayad, tangina, hindi pwedeng kahit sino na lang. Oo, yun nga kagandahan sa Islam eh. Kahit paano, na-retain pa nila yung ganung konsepto eh. Yun din ang kagandahan sa mga bandang probinsyahin eh. Kapag ka kasi sa probinsyahin, chismoso ang mga tao. Pag hindi ka malinis, kakalat yan. Kilala ka ngayon ng mga taong hindi ka malinis. Eh sir, yun yung mabigat eh. Pinagpalit ako sa 40 plus eh. Tapos may anak pa. Eh kasi nga, may pambato nga. Manager siya eh, supervisor siya eh. May position siya. In case hindi mo alam, mabango sa mga nasa ilalim yung mga taong may posisyon. Hindi mo alam kung gaano karami laman ng inbox ko ngayon ng mga babaeng literal naliligaw talaga sa akin. Nalaman lang na single ako, naliligaw. Ang dami. Ang dami. Kasi nga, may pambato nga. Yun, doon nagkakatalo eh. Ano yung panlaban mo? Ano yung meron ka na wala sa iba? Ganon yung konsepto. Ano yung meron ka na wala sa iba? Kapag ka wala kang maipagmamalaki na meron sa'yo na wala sa iba, tapos may edad ka, tapos may anak ka, tapos wala kang pera, ay putang ina, patay ka. Wala kang yung makukuha panghabang buhay. Kaya hindi nyo nakikita, yung mga kwarentahin, hindi naman lahat ano, pero yung mga kwarentahin ng mga babaeng may pera, ginagamit talaga nila yung pera nila para bihisan yung lalaki, para manatili sa kanila. Oo, yun yung ginagawa ng mga ibang babae. May mga kilala akong personal na ganun eh, yung tawag nila, baby boy nila eh. Binibihisan nila yung mga lalaki. Kasi nga masaklap sir eh. Tapos 1 year ago, biglang nagparamdam si boy. Tapos yun nga, babalik, ganto, ganyan. Eh kasi nga, hindi nga gumana kasi yung ginawa niya. So ngayon, dahil comfort person ka niya, babalik talaga siya sa'yo kasi hindi gumana eh. Kung hindi gumana, balik sa'yo, tapos hahanap uli ng iba yan. Pagka nakahanap ng iba, tatawid na naman siya doon, tapos pag hindi na naman gumana, babalik na naman sa'yo. Expect mo na yun. Really? Ang sakit ha? Ano ba ina-expect mo? Tangina, sa akin ka nagtanong eh. Siguro kung sa iba ka nagtanong, baka hindi ganyan. Hihimas-himasing ka niya ng mga kasinungalingang hindi totoo. Sa akin ka nagtanong. Tama. Pilipinas. Tama. Palagay nyo ba, tama yung sinasabi ko? O mali? Yung mga tama, palagay nyo yung sinasabi ko? Yes. Yung mga palagay nyo, mali sinasabi ko? No kayo. Sige, go. Tanong natin mga tao. Tama. Ayan o, tanong mo. Hindi na importante kung lalaki o babae, ano? Ayan o. Tinan mo, may mag-no dyan, imposibleng hindi. May mag-no dyan. Ayan o, tinan mo, cookies. O yun, may nag-no. O, ayan, cookies ulit. No more sugar coating, yes. Cookies mamaya ka na, okay na, nabilang ko na yun sa'yo. Ayan, no, 2. O. Maybe, thrift. O, ayan. Ping something, no. Ayan o. Tinan mo, awit, no. O, tinan mo, nakikita mo? So, sa screen na parang halos 4, yung halos 4 yung nailalabas. Nakikita mo, ang general majority, yes. Tapos, merong mga nagno-no. Meron talaga magno-no. Imposible namang lahat na lang ng tao sumasang-ayon sa akin eh. Pero, ang titignan mo dyan, general majority. Ganon yun. Pagka mali, sasabihin naman ng mga tao yan kung mali ako eh. Hindi naman, di ba, hindi naman kayo balat sibuyas at hindi rin naman kayo oo na lang ng oo sa akin. Pagka mali ako, sasabihin nyo naman kung mali ako, di ba? Tama. Ayun. Ano? See? Etong mga tao na to, ang audience ko, hindi nagto-tolerate ng kamalian. Kapag kamali ako, sasabihin din nila mali ako. Ano? Tara mo. See? Tara mo. Pakita ko sa'yo. Na ang audience ko hindi nagto-tolerate ng kamalian. Pilipinas, kung halimbawa ako yung mali, sasabihin mo bang mali ako? Sino sa inyo yung magsasabi ng mali ako? Type mo ako. Ako. Yeah, go.
Ano? Oh, see, kita mo? Ang audience ko, sila mismo magsasabi kapag kamali ako. And that's completely fine with me. Bakit? Kilala nyo naman ako, hindi naman ako balat sibuyas eh. Taka na, hindi ako makakapagsalita ng ganito kung balat sibuyas ako. Ayan o, see? Ayan o, see? Tama? Sila mismo ang magsasabi ng kapag kamali ako. Yan yung pinakamalaking indicator ko na alam ko na socially acceptable yung mga bagay na sinasabi ko. Bakit? Kasi kahit masakit, alam ng mga tao totoo eh. Alam ng mga tao totoo. Ang mga tao, habitual types of individual. Habitual types tayo. Ibig sabihin ng habitual, meron tayong pattern na sinusunod. Yung pattern na sinusunod natin, nagpapaulit-ulit lang yan. Ganon yung konsepto. Yung mga babaero, dating babaero, yung mga babae uli yan, maliban na lang siguro kung may mangyaring kakaiba. Yung mga sugarol, dating sugarol, nagsusugal uli yan, maliban na lang kung may mangyaring kakaiba. Yung mga bisyoso, dating bisyoso, nagsashabu uli yan, maliban na lang kung may mangyaring kakaiba. Ganon yung konsepto. So, yung mga dati ng mga bagay na ginagawa ng mga tao, ginagawa pa rin nila ng paulit-ulit yun every now and then. Ano nga lang, kumbaga, how should I say it? Minsan may mga pagkakataon, itinatago lang talaga nila yun. Ganon yung konsepto. Tinatago lang talaga nila yun. Habitual kasi tayo. Yung mga bagay na ginagawa natin, inuulit-ulit lang natin. Ganon yung konsepto. Maliban na lang, syempre, obviously, in every rule, there's always an exception. Every now and then, nababago yan. Nakadepende na lang kung ano yung nangyaring kakaiba. Kung may mangyaring kakaiba, beyond you, or beyond normality, minsan nga, beyond, I will say, beyond this world. Beyond this world. May mga ganun eh. Yung mga tipong kakaibang may spiritual intervention, ganun. Na tipong napasok sa religion itong tao na to, na dating sugarol, dating addict, ganun, dating babaero, napasok sa religion, tapos nagtino. Nangyayari yun, ha? Actually, Jordan Peterson, siya nagsasabi na isa pa rin daw sa pinakamalalaking key drivers para ang mga tao ay magbagong buhay, religion. Pasok ka sa isang religion na talagang pinaniniwalaan mo talaga at sinasampalatayaan mo talaga ng gusto. Siyempre, obviously, you have to put logic to it. Kasi pag napasok ka sa maring religion, obviously, matotrouble ka. Pero kung papasok ka sa isang religion, tapos sinasampalatayaan mo talaga ng buo yung pinaniniwalaan talaga sa religion na yun, obviously, magbabagong buhay ka talaga. Ganon yung konsepto. Maliban na lang siguro, pasok mo sa isang religion yung tao na yan, o siya na mismo yung pumasok sa isang religion, tapos tumasampalataya talaga siya ng gusto. Yun lang siguro yung paraan para mapatino mo yung isang taong katulad niyan. Pero cycles-driven yan. Meron talagang mga ganyang klase ng mga tao. Yung mga taong, meron silang comfort person, tapos yung comfort person nila, yun yung regular nilang binabalik-balikan, tapos tatawid sila sa iba. Pagka gumana, mananatili na sila doon, tapos yun yung magiging bagong comfort person nila. Pag hindi gumana, babalik uli sa'yo. Ganon yun. Tapos, until meron na ulit silang bagong comfort person. Ganon. So, ang ano ka doon, so wag na. Ikaw nang bahala. Pero I have laid to you all the possibilities. I wouldn't say facts. Kasi obviously, hindi ko naman kilala itong lalaki na to eh. So, hindi ko masasabing fact yung sinasabi ko. Ang masasabi ko lang sa'yo, possibility yan. Yan. Follow-up question, sister. Ayun. So, doon naman po sa sa dalawa. Okay naman sila pareho. Ang suggestion ko sa'yo, kilalanin mo, pero ingatan mo lang din yung sarili mo na multiple possibilities kasi. Ganito, isa-isahin ko sa'yo. Kaya bumabagal yung pagsasalita ko. Pagka bumabagal yung pagsasalita ko, masyadong maraming ideas yung pumapasok sa utak ko. So, pinipili ko lang kung ano yung mga kailangan kong sabihin. Otherwise, kapag nag-discuss ako sa isang bagay, baka abutin tayo ng isang oras dito eh. Ganito, multiple possibilities, di ba? So, pipiliin mo based on the criteria na I strongly suggest unang-una maka-Diyos. Pag hindi maka-Diyos, walang takot sa Diyos, you will be repeating the same history over again. Pangalawa, may financial capability ba? Kasi you would not want to be stuck with a person na ikaw pa kailangan bumuhay sa kanya. Pangatlo, tignan mo yung ugali. Kasi yung ugali yung regular na pakikisamahan mo eh. Galitin mo muna. Subukan mo muna galitin. Kapag kayong tao nawala, alam mo na. Iiwan ka niya sa ere kapag nagalit pala yan. Pero you have to do it as fast as possible kasi 29 ka na. Isa sa mga trouble mo, pag lumampas ka ng 25 anyos, ang mapapansin mo sa mga lalaki, hindi na sila masyado nagpa-pursue sa isang babae. Pagka lumampas ka ng 25, yun ang napansin ko eh.
And this is just possibility. Maaring mali ako na napansin. Pero isa sa mga napansin ko, yung konsepto na tinan mo, sabi niya, tinan mo, mali ata yung gagalitin. You're welcome to say that. You're welcome to say na mali yung gagalitin. Pero I strongly suggest, tignan mo muna, subukan mo munang galitin. Kasi may mga lalaking pagka nagalit sila, nananakit sila. In case hindi nyo alam. Oo. In case hindi nyo alam. May mga lalaki na nananakit kapag nagagalit sila. May mga lalaki nang go-ghosting kapag nagagalit sila. May mga lalaki iiwan ka sa ere pag nagagalit sila. May mga lalaki hindi biro ang bunganga pag nagagalit sila. In case hindi nyo alam. Oo. So kung sasabihin yung mali, nagagalitin, nako, I strongly suggest galitin mo muna, tapos tignan mo ngayon kung kaya mo ba yung galit niya. Kasi pag ang lalaki nagalit, iba yan sa galit ng babae. Pag ang babae nanakit, kaya ng lalaki. Pag ang babae nagbunga nga, kaya ng lalaki. Maliban na lang siguro, hindi ka marunong magtikom ng tenga mo. Pag ang babae ng ghosting, babalik din yan sa'yo paglipas lang ng ilang panahon dahil emotional being sa mga babae. So in case hindi nyo alam, ang mga lalaki, kailangan yung galiting muna para maintindihan nyo kung anong klaseng lalaki ba to. So yun, tinan mo. Tama po. Oh, yun. Isa yun, gagalitin mo muna. Siguraduhin mo munang kaya mo yung galit ng lalaki. Tapos siguraduhin mo munang mananatili siya kahit galit siya. Tapos siguraduhin mo munang aayusin niya yung problema kahit galit siya. Siguraduhin mo munang mahal ka talaga niya kahit galit siya. Yung mga ganong possibilities. Pero you have to do it as fast as possible. Kasi isa sa mga napansin ko, kapag ka 20-ish ka na, tapos malapit ka na sa 30-ish, malapit ka na sa boundary ng 30-ish, yung mga lalaki hindi na halos nagpa-pursue. And when I say hindi nagpa-pursue, kapag ka natagalan sila, nabagalan sila sa proseso, hindi na nila itutuloy. Tapos madalas ghosting na yan. So you have to do it as fast as possible. Yun ang suggestion ko sa'yo. Pero I strongly suggest kilalanin mo muna. Kasi, wag ka rin muna, kahit sinagot mo na, wag ka rin munang mag-todo ng emotional investment mo until a few years after. Kasi you would not want to be wrecked. Yung konsepto na tangina, bago lang kayo, tapos binuhos mo lahat sa kanya, tapos ginalingan mo, nilupitan mo, tinindihan mo. Tapos, ang magiging ending, puta, hindi rin pala kayo. Kasi, yun ang malamang na magiging ending ng halos lahat ng relasyon sa panahon ngayon. Napakabihira ng relasyon nagtatagal hanggang kamatayan. Napakabihira ng relasyon nagtatagal hanggang kamatayan. Isipin mo, ako nga, Chichester, nakipag-ibalay pa sa akin yung kasintahan ko. See? Tama mo? Napakabihira ng mga relasyon nagtatagal hanggang kamatayan. I would want a relationship that will last a lifetime hanggang mamatay ako. Pero, hindi ako palad sa ganun So, kung manatili man akong single hanggang mamatay ako, so be it. Ang mas importante kasi sa akin, yung kabilang buhay. Hindi yung relasyon dito sa buhay na to. Mas importante sa akin yung kabila. Tama. Meron kasi akong mission. Yung mission ko, mas importante kasi sa buhay ko. Kaya hindi nyo napansin, kahit mamatay ako, ayos lang. Dito, wala akong guard dito. Wala akong bodyguard dito in case hindi nyo alam. Sinasabi ko na sa inyo, para kung sakali mang may gusto sa inyong pumatay sa akin, welcome kayo. Ayan, tingnan nyo yung paligid ko. Wala kayong makikitang gwardiya dyan. Wala. Ako lang talaga to. Ilalaban ko lang yung sarili ko hanggang kamatayan. Yes. Yun. Sige, next question. Actually, nung 40, nung Valentine's, nag-dinner kami dyan nung sinasabi kong lalaki na gusto ko. Pero, ako yung umaano sa kanya, sa financial. Yun. Ingat kayo sa mga lalaking tamad. Ingat din kayo sa mga lalaking nagloko. Oo. Tama. Isa sa mga, nakalimutan ko lang anong pangalan nito Pero yung isa sa mga parang reporter na independent, na naka-base sa, kung di ako nagkakamali sa Amerika, si David Fitzgerald yata yan. Beth David. Basta apelido ng Beth David Hindi ko maalala yung first name. Patrick Beth David, kung di ako nagkakamali. Sabi niya, ang isa sa mga pinakadelikadong klase ng mga tao, yung ang tawag niya lazy ambitious. Lazy ambitious, kung tawagin. Yan yung mga matataas yung pangarap, pero mga tamad na klase ng tao at mga walang resulta. Yun na nga, sir Yung mga matataas yung pangarap, pero mga tamad na klase ng tao at mga walang resulta, ingatan ninyo yung sarili nyo dyan. Tingnan nyo yung financial capability. Tingnan nyo yung resulta ng tao. Kung may resulta, baka pwede yan. Pero tumungtong ka ng 25 anyos pataas, tas wala kang karesulta ni kapraso, delikado yan. Ano yan getting himself from paycheck to paycheck lang,
yung kasi sinweldo ngayon, ubos din. Sinweldo, ubos, sinweldo, ubos, sinweldo, ubos. Tapos ikaw pa yung kailangan gumastos para sa kanya. Tapos ikaw yung mas maganda financial capability kaysa sa kanya. Okay lang yun kung mas maganda financial capability mo kaysa sa kanya. Pero dapat may resulta siya. Ibig sabihin, may nararating siya doon sa konting meron siya. Kasi din mo, tulad sa akin, nanggaling ako sa sa pagiging construction worker, barker ng jeep, diba, blah blah, etc. So, nagkaroon ako ng resulta paglipas ng panahon. Tignan mo, katulad ngayon dito, nagsimula ako sa Tondo, ang dala ko ng piso lang. Tapos, eventually, umusad. Tapos ngayon, nakikita ninyo, umuusad. Tapos nakikita ninyo, nagkaroon ako ng 150,000, dinakaw nga lang sa akin. Pero ngayon, I'm on my way to another 100,000 pesos. Actually, lampas na nga sigurado sa 100,000 pesos by now eh. Kasi ang huling tali, sorry, 92,000 pesos. Kahapon yun, nung kumita kami kahapon. Mababa kinita kahapon kasi, wala ako rito sa bakbakan kasi nga, mas mga pakiramdam ko. Pero, ngayon, ang kinita namin nasa 19,620. 19,620 ang kinita namin ngayon. So, dahil 19,620 minus 4,000 pesos kasi nagbigay ako kanina ng 4,000 pesos para sa pamalengke mamaya. Ang kita namin ngayong araw is somewhere around 15,000 pesos. Mamaya, o-order kami ng karne somewhere near, kung hindi man 6,000, 7,000 pesos yun. I will be left with, kung gaano ba matitira sa akin, somewhere around 7,000 pesos, 8,000. 92 plus 8,000, 100 na nga. 100 na. 100,000 na yung, ulit yung pera. See? Ganun lang yun Hindi naman ganun kakomplikado gumawa ng pera Hindi rin ganun kakomplikado gumawa ng resulta. Hindi ganun kakomplikado gumawa ng resulta. Nakita niyo yun nung nasa Tondo ako. Nagtitinda kami sa kalsada, mano-mano. Namamasura ako, mano-mano. Tapos nakaipon naman ako Diba? Sabihin mo iba, lang ikaya, para sa mga single lang ikaya, paano may asawa, may anak. Bakit? Putang ina nyo. Sino ba nagsabi kasing mag-asawa at mag-anak kayo? Lalo na pag hirap na hirap kayo sa buhay. Ba't parang kasalanan ko pa na ako yung nakakaipon, kayo hindi? Putang ina talaga, yung iba talaga, putang ina diba? Mamamangha ka na lang talaga sa laman ng utak diba? Ang sagot ko naman doon, simple makakaipon ka pa rin naman kung may asawa, may anak ka mas matagal nga lang, aabutin ka ng 4 na taon imbis na 2. Aabutin ka ng 5 taon imbis na 3. Pero makakarating ka rin doon kung gagalingan mo. Pero kung ganyan ka talaga mag-isip na sasabihin mo, paano yung may anak, may asawa, hindi pala pwede yan sa ganun. Putang ina mo, bala ka sa buhay mo. Diba? Ganun lang naman yun bala ka sa buhay mo, magreklamo ka na lang hanggang mamatay ka. Manigas ka na lang sa kahirapan. Diba? Wala namang masama maging mahirap Wala masama maging mahirap. Dumating na din, sir, sa punto na pati parent niya, ako na rin yung nagbibigay ng snack. Doon sa taong gusto ko na yun. Tapos ito namang isa na okay. Sa nakikita ko naman na okay yung namin, magiging future namin together. Kasi nga meron siya, meron din ako. Kumbaga, tama. Ayun. Yung mga kabagsakan mo, yung mga kabagsakan ng ex mo, eto kabagsakan din itong single daddy. Di ka na nakakatawa. Bakit hindi ako nakakatawa? Bakit tinatamaan ka ba, Brad? Mukhang negosyo mo rin yung jowa mo no? Alam mo, yan na nauuso ngayon. Nininegosyo yung jowa nila. Mga kabagsakan na itong single daddy. Single daddy. Negosyo mo yung jowa mo, no? Doon ka nagpapasustento, medyo masakit lang para sa akin kasi ang purpose ko lang naman yung parang yung mahal ko talaga, yung makukuha ko yung taong gusto ko na mahal ko. Kaso parang sumusobra na, sir, gawa ng pati parent niya nga, ako nagsisustento. Mo, tigil si single daddy Kita mo, tigil si single daddy Bakit? Nasisira ko ba negosyo mo, single daddy? Sira negosyo mo, no? Malas mo. Baka mabash ako dito. Suwerte mo, hindi nanonood sa akin yung jowa mo. Pero kung nanonood sa akin yung jowa mo, hihiwalayan ka niyan, single daddy. Hihiwalayan ka niyan.
Swerte mo, hindi nanonood sa akin jowa mo. Siguraduhin mong hindi manonood sa akin ng jowa mo. Siguraduhin mong hindi manonood sa akin ng jowa mo kasi tangina na durug ka dyan sigurado. May mga ganyang klase ng lalaki katulad nung nakaraan. Yes po, merong isang lalaki nung nakaraan na binabanatan ko yung konsepto ng pagka-OFW na may mga asawa rito sa Pilipinas na pinambababae na lang yung pera pinadadala nila, binibigay sa magulang, dinidispal ko ng kung sino-sino rito sa Pilipinas. Tapos galit na galit siya sa akin, naghamon pa sa akin ng debate. Turns out, lasing na lalaki pala yun. Tapos nung research ko kung sino siya pagkatapos nung live, kaya pala galit na galit sa akin ng putang ina kasi habang siya pala dito sa Pilipinas nagiinom, yung asawa niya pala nasa Middle East. Hirap na hirap dun. Tang ina, turns out, ginawa niya palang negosyo yung asawa niya, kaya pala galit na galit siya. Tapos sinasabi niya, hindi naman ikaw lahat, hindi lahat. Sinasabi niya yun, habang lasing na lasing siya, tapos yung asawa niya nandun sa Middle East, nagpapakanda hirap. Alam mo, lumang tugtugin na yan, sister. Lumang tugtugin na yan. May mga lalaking ginagawa talagang negosyo yung mga jowa, mga asawa nila. Magkaibang usapan yung naiipit lang. Ibang usapan yung naiipit lang. Pero ibang usapan din yung mga klase ng lalaki na talagang tangina. Lahat ng pera nila, inuubos sila sa kapritsyo, sa sugal, at sa babae, o sa kung ano man, vision nila. Tapos, umaasa silang yung jowa nila sasagip sa kanila ron. Maraming ganyan, sister, hindi ka nag-iisa. Ata naman, pakita ko sa'yo pakita ko sa inyo. Pilipinas, gaano karami sa inyo, na mga babae lang muna to wala mo ng lalaki mga babae, gaano karami sa inyo, yung mga ang lalaki nyo ay sinusustentuhan nyo? Type yes. Huwag mo na rito. Alas mo na kayo. Yan, yes. Tama? Ayan o, see? See? Swerte nung iba, may mga nag-no, pero may nag-yes. Tamo? Dito sa ganitong pagkakataon, hindi na importante yung majority Kailangan mo lang makitang merong iba pang katulad mo. Hindi na importante yung majority. Kasi ang magiging majority talaga niya, mag-no talaga sila. Kasi supposed to be, ang lalaki naman talaga gumagawa ng pera Di ba? Yun yung basic principle. Lalaki talaga gumagawa ng pera. Marami pa rin naman lalaking gumagawa ng pera ngayon Pero just so you know, para lang maintindihan mo, meron talagang mga babae na, tingnan mo, may mga nag-yes See? Madami pala kami. Oo. Majority nga lang, hindi. Majority, hindi. Kasi normal pa rin sa panahon na ngayon na ang lalaki pa rin talaga gumagawa ng pera. Normal pa rin yun. Pero, alam mo, darating na yung panahon, nakikita ko na. Papatas yan, papantay yan. Yung dami ng mga lalaking hindi na masyadong gumagawa ng pera, mga babae na gumagawa ng pera. Kasi dumarating ngayon sa puntong parami ng parami single mother, tas nagiging desperado yung mga single mother, wala silang choice, kailangan magtrabaho Walang choice May anak ka na ba? Wala pa po, dalaga ko. Okay. Ayun, swerte mo, wala ka pang anak. Isipin mo kung naanakan ka niyan, tangin ang alat ng buhay mo. Tapos pinagpalit ka, aray, tangina. Parang feeling ko, napakasakit Kuya Eli ka ngayon. Parang feeling ko matutulad lang dun sa ex ko Kaya siguro, time na rin siguro para i-stop ko. Kasi, merong nakasulat sa Biblia na hindi ko makakalimutan Merong isang babaeng lumapit kay Kristo. Ang sabi niya, maswerte yung susunod na nagpasuso sa'yo at saka yung sinapupunan na pinanggalingan mo. Sabi ng babae sa kanya. Sabi ni Kristo, totoo. Pero mas darating ang panahon na magiging mas mapapalad yung mga susong hindi nagpasuso at saka yung mga sinapupunang hindi nagdalang tao. Ako kung manghuhula lang ako, sasabihin ko ngayon yun Ito yung panahon na naswerte ka kapag wala kang anak, wala kang obligasyon. Tama. Ang mabigat kasi sa panahon ngayon, hindi mo na sigurado kung mananatili pa yung kasama mo sa buhay. Hindi na importante kung lalaki yan o babae. Tama. Ang weirdo nitong panahon na to. Isipin mo, sobrang weirdo nitong panahon na to. Yung mga kabataan ngayon, gumagawa ng paraan para kumita ng pera, ayaw nang mag-aral. Ang paraan nila para kumita ng pera, pipicture nila yung pepe nila, pipicture nila suso nila, sasend nila sa kung kanino man, tapos bibigyan sila Gcash. Tapos, yung mga yan, sila rin madalas yung nagiging single mother. Madalas yun, sobrang dalas no, na sila rin yung nagiging single mother. Bakit? Okay na sa kanila, normal na sa kanila, pinapadala nila kung kanina yung picture ng poke nila then normal na rin sa kanila ipakita yan sa tunay na buhay. Tapos, ngayon, paglipas ng panahon, sasabihin nila, impacto lahat ng lalaki, kasi nabuntis sila kung sino mang kaidaran din nila, na wala pang 18 anyos, paglipas ng panahon, single mother, single father yan. Tapos mahirapan na ngayon humanap ng mga kasama sa buhay yan kapag medyo tumanda-tanda sila ng konti. Tapos magiging bitter fuck yung mga yan. Tapos sila rin yung mga walang matrabaho, nagpaparami ng anak, tapos sasabihin nila na kasalanan ng gobyerno kung bakit marami silang anak. Kung bakit mahirap ang buhay nila.
Nagiging parang cycle na yan eh. Nagiging parang cycle na. Ewan ko, kakaiba talaga tong panahon natin yan. Weirdo tong panahon natin yan. Hindi ito katulad ng mga naunang panahon nakita ko. Yung mga naunang panahon nakikita ko nag-aantayan pa sa pagkain. Inabutan ko pa yun eh. Parang, tayo na nga yata yung huling henerasyon na inabutan pa yun eh. Nag-aantayan sa pagkain, hindi kakain, hanggat hindi sabay-sabay. Yung, alam mo yun, yung panahon na pag may problema, nire-resolba, pinaghaharap-harap ang mga tao, tapos sa loob na rin ng pamilya nang gagaling yun. Pag hindi kaya sa loob ng pamilya, sa barangay. Ngayon, tangina, nakita niyo yung sa Pasig? Yung bata na may hawak na tapos sinaksak niya isa pang bata na taga Pasig din. Ewan ko, nag-viral yun ito nakaraan. May picture pa nga eh. May hawak siyang anong tawag dito? Anong tawag dun? Balisong. Hindi nga yata balisong, parang Swiss knife yun na natitiklop na ganun eh. Ewan ko, iba na itsura ng panahon ngayon. Dati inabutan ko rin naman yun, yung mga ganyan saksakan sa kalsada. Ngayon, medyo nabawas-bawasan ng konti. Pero inabutan ko rin kasi yung panahon na pag may problema, nire-resolve sa loob ng pamilya. Tapos ang mga magkakapit-bahay, merong namamagitan ng tawag padrino para makipag-ayos. Inabutan ko pa yun. Ngayon, iba na eh. Weirdo na panahon ngayon eh. Wala nang ayos-ayos. Ang uso ngayon, parinigan sa social media. Hindi na nga ngayon uso yung suntukan ng mga lalaki. Ang uso ngayon, putang na, parang mga bakla eh. Nagpaparinigan sa social media. Yeah, pansin ko. Ewan ko, weirdo na panahon ngayon. Weirdo na. Follow-up question, sister. So, yun. Siguro, parang ingatan mo sarili mo sa love life. Oo, ingatan mo sarili mo sa love life. Kasi, delikado ang panahon ngayon, lalo na sa mga taong umiibig ng tapat. Lalo sa inyong mga babae, delikado ang panahon ngayon. Delikado. Sa mga lalaki, madali ba kamove ng mga lalaki? Maliban na lang siguro, engineer ka, ganun. Kasi mga engineer, mahirap pumarap ng jowa eh. Kadalasan ng mga engineer, geek eh. Nakakilala kasi ako ng mga engineer. Since birth, hindi pa nagkakajowa. Alam mo, lalapit sa akin dito. Paano ba magkajowa, kuya? Ang dami lumalapit sa akin na ganyan. Ano trabaho mo? Engineer ka, no? Oo, paano mo nalaman? Ang dami nyo kasi pupunta rito, engineer, hindi pa nagkakajowa since birth eh. Follow-up question. Baka bigyan ko na muna ng pagkakataon yung isa na sa tingin ko magbo-boom kami pareho. Ganun. Okay, sige. Testing na lang, tapos balitaan mo kung ano nangyari. So, yun. Okay, sige. Salamat. Bye-bye. Okay. Ilang minuto na ba tayo dito sa Facebook? Tingnan nyo, ilang minuto na tayo sa Facebook? Next tayo, next. Ganda ng isang piraso na yun. Fairness, nag-enjoy din ako dun. Good morning. Andre. Taga saan ka? Taga Olonga po, sir. Olonga Work po. ako ngayon sa Quezon City. Okay, Quezon City. Okay. Ano tanong mo? Sir, may question lang ako kasi hindi ko kaya yung grind na ginagawa mo since nag-work ako ngayon. Sa tingin mo, mas maganda bang i-invest yung ibang kinikita ko sa like MP2 savings or should I invest it in business? Definitely hindi mo gugustuhin na mag-invest sa something na malaking oras yung kakainin sa'yo. Kasi ako, meron lang naman akong, hindi ko nga masabing swerte eh. Meron akong sapat na taba ng utak para makakilos pa rin sa sarili kong negosyo ng very minimal supervision. Ngayon, reporting na lang sa akin eh. May mga nagtatanong nga dito, ano ba talaga negosyo ko eh. In case hindi nyo alam, ito, sige, reveal ko na. Real estate po. Meron po ako mga properties, hindi ako para magbenta. Hindi ko gawain nyo. Kaya tingnan nyo, hindi ko kailangan ng social media influence para sa negosyo ko. Kasi nagpaparenta ako ng mga buildings eh. Diba? So ngayon, very minimal supervision lang yun. Pagka may nasisira, gano'n, may mga tao ng taga-ayos, may taga-asikaso na, renta tuloy-tuloy na pumapasok, report na lang sa akin kung nagtutugma, gano'n. Hindi ko kailangan ng masyadong, alam mo yun, hindi kailangan ng masyadong malaking oras para mag-asikaso ng kabilang hanap buhay ko. Kaya ngayon, nakakabugbog ngayon ako sa Project 1M. Ngayon, in your case, hindi ko alam kung anong level ng tolerance ang meron ka pagdating sa stress tungkol sa pera. Hindi ko rin alam kung anong level ng risk ang kaya mo. So, hindi ko masasagot ng diretso yun, brother. Pero, syempre, dahil nasa real estate ako, edi sasabihin ko na ngayon sa iyo yung bias ko. Kung kaya mong bumili ng mga lote, tapos parentahan mo, i-long-term lease mo, o makapagpatayo ka ng mga paupahan, edi that's the best way to go about it. Kasi very minimal yung supervision eh.
hindi mo na kailangang nakatutok ka ron, maghapon magdamag. Maliban na lang siguro, pinapaayos mo o nagpapagawa ka. Yun talaga, kailangan mo talagang tutukan para hindi ka, alam mo yun, para hindi ka magago ng tao. Kasi maraming kontraktor, talagang gago lang talaga eh. Lalo na pag hindi nagbabantay may-ari. Putang ina, kalawat kanan ng kupit ng mga tao. Tapos kalawat kanan yung hindi lang kupit sa tawag dito? Sa materyales, kupit din sa pera. Hindi lang kupit sa pera, pati kupit din sa oras. Akala mo tumatrabaho, hindi naman pala. Yun. Ayun, sasabihin ko ron. Salamat. Follow-up question, brother. Wala na sir, yun lang. Kung paano mo na-balance yung Pwede negosyo. ka rin, pwede ka rin maglagay ng pera sa stocks. Kasi dalawa lang naman yung pinaka-passive talaga na income eh. Sa nakita ko sa lahat-lahat, as in overall na, sa lahat ng industriya na nakita ko, dalawa lang talaga yung pinaka-passive na income, na very minimal yung supervision, na halos hindi mo na halos kailangan lagyan ng masyadong maraming oras, maliban na lang nagkakaproblema, kailangan mo talagang tutukan. Una, real estate. Properties na sarili mo talaga, na either pinaparentahan mo o pinapalis mo. Pangalawa, stocks. I suggest blue chip ka. Huwag ka piping cheap, delikado. Blue chip ka lang. As in yung PLDT. Kung paano sana ako S&P 500 o kaya NVIDIA kaso. Pwede, yun. S&P 500. Pwede yun. Basta blue chip lang. Huwag ka piping sheets, delikado ka masyado. Yung mga hindi kilalang mga hindi kilalang mga kumpanya, huwag ka dun. Yung mga pinakakilala ka lang. SMDC, Jollibee Foods Corporation, PLDT, mga ganun lang. Thank you, sir. Maraming salamat. Sige, brother. Good night. Bye-bye. Okay, next tayo. Nakakatulog ka pa po ba? Oo, nakakatulog ako. Regular ang tulog ko. Nasa 7 oras. Swerte. Morning, boss. Nag-8. Morning, brother. Taga saan ka? Pasig. Galing ako dyan kanina. Actually, marami akong tanong sa'yo kanina, pero... Sana, dumiretso ka na sa akin. Diretso ako sa'yo, nagulat nga ako. Nung nakita kita, nasagot agad. Welcome mo, tsaka approachable mo sa followers mo, brother. Natawa ako rin sa'yo. Nung nakita kita, nasagot agad. So nakita mo lang ako, nasilayan lang ako ng matong bloop, biglang lumabas na yung sagot. Ang ginawa ko na lang, dahil kasing sobrang quality ng service niya, tapos welcoming yung mga tao mo dyan. Okay. Napa-order agad ako ng sinigang, tsaka yung platter mo na sisig na na baka. Oo. May tanong talaga ako sa'yo kasi itong grupo ko, parang pamilya kami. We do live everyday. Okay. May papayo din kami, tsaka yung mga nag-welcome sa amin na bago doon. Oo. May maliit na tao, may malaking tao. Pero usually kami, Pinoy tsaka taga-Europe. Oo. Sabi ko nga gusto kitang puntahan kasi dumarating din ako sa point na marami din akong tanong kahit nagbibigay din ako ng thoughts. Oo. Kaya sabi ko gusto ko makita talaga si Boss Chester. Tapos, dati talaga last year, lagi akong tambay dyan, pero wala ka pa dyan. Sa Domsa. Oo. Matambay ako dyan, boss. Nagpa-5 bars ako dyan. Kakapi lang ako. Sarap. Kaya sabi ko baka mga Sunday. Maganda kasi talaga yung video. Brother. Tsaka yung may mga past questions sa'yo kanina, para di ako magtagal. Worth it. Okay talaga yun. Nandun tayo sa part na yung sabi mo na ikaw, nagtagal, mga relasyon mo. Same sa akin. Dumating ako sa point na nagpakasal din ako, pero na-annulled naman. Para yung next naman na possible na mapangasawa ko, pwede kami magpakasal. Swerte LDR, pumasok din ako dyan, boss. Wala rin, no? Nandun tayo sa side na hindi tayo nagbubuhat ng bangko nandun tayo sa side na Siguro, hindi sa pera, hindi sa pero yung pagiging, siguro, masipag ka, mabait ka sa isang babae. Siguro lahat ng time nabibigay mo. Yung follow mo si ate. Ayun, malay mo, para kayo pala sa isa't isa. Hindi, honestly, meron ako ngayon. Meron. Meron, Joe. Meron, pero meron. Kaya talaga ito sinadya dyan kasi may tanong ako. Pero naunahan ako na nakita kita, picture agad gusto ko, brother eh. Sabi ko kasi, isulat nyo kasi yung mga tanong nyo eh. Ito pala, announcement lang, mabilis lang. Sa lahat na mga pupunta rito, bago pa kayo dumating, isulat nyo lahat ng tanong nyo kasi maniwala kayo sa akin, sobrang intimidating ko. Mawawala yung mga tanong ninyo, malilimutan nyo lahat yan. Correct. Totoo. Tayo na, sabi ko, okay na to, sulit na to. Makakain na lang. Maraming salamat. Brother? Sige, para may sunod na mga pagtanong. Okay. Boss, pa-shoutout na lang sa sa family ko, XP Group. Ayan, XP Group. Yan, XP Group. Shoutout sa inyo. Thank you, worldwide yan. Salamat. Thank you, brother. Bye-bye. Salamat. Okay. Next. Goro, last na to. Ilang minuto na tayo, Facebook? Wala kasing oras dito eh. Yung nainis nga ako, wala tayong oras dito eh. Walang orasan.
Pakishare nyo nga muna to. Pakishare nyo muna. Hindi na rin naman magtatagal to. Bukas may announcement ako. Good morning, Aya. Good morning po, Brad. Okay, taga saan ka? Tanong, taga Taytay po. Kapitbahay. Okay, sige. Ano tanong mo? Tanong ko lang po. May specific way po ba po para humingi ng karunungan sa Diyos? Meron. Yung humihingi ng kahit ano, kailangan kang humingi ng may buong pananampalataya, walang pag-aalinlangan. Kasi lahat ng nag-aalinlangan, gaya ng maunos na dagat na hinahapay sa magkabi-kabilang alon. Isa pa, kailangan nasa posisyon ka para humingi. Kasi pag wala ka sa posisyon para humingi, hindi ibibigay sa'yo eh. Ibig sabihin, parang tropa mo lang din. Sipin mo yung konsepto na parang tropa mo. Pag yung tropa mo, matagal na panahon, hindi mo pinapansin. Tapos kung kailan ka nang hingi, feeling mo ibibigay kagad sa'yo. Ganun yung konsepto. Kailangan nasa posisyon ka muna. Kasi, ang sabi sa Biblia, sa isang talata ng Kawikaan, ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. Importante na kapag hihingi ka sa Diyos, considered kanya, siya mismo, considered kanya na matuwid. Considered kanya na matuwid. Kasi ang Diyos, isa yan sa mga indicator ng mga banal niya eh. At hindi ko kiniklaim yung kahit kailan. Hindi ko i-claim yun kahit kailan. Kasi obviously si Raul yung tao ko yun. Diba? Pero isa yun sa mga indicator ng mga banal niya. Yung mga banal niya, binibigyan niya ng karunungan yun. Binibigyan niya ng karunungan. Merong mga tao na kung tawagin, mga pantas, sa mga huling araw, lilitaw daw yan. Nakasulat yan sa isang talata ni Daniel. So, sa mga huling araw, considering na nasa mga huling araw tayo ngayon, kasi pag binasa mo yung Kapitulo 24 ni Mateo, maiintindihan mo, diba? Lumapit ng bukod sa kanya ang mga alagad at nagsipagsabi, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at anong magiging tanda ng iyong pagparito at ang katapusan ng sanlibutan? Diba? Tapos inisa-isa rin Kristo doon. Sabi, ingatan nyo yung sarili, huwag kayong mailigaw ni naman, maraming lilitaw na bula ang propeta sa sanlibutan. Tapos, lilindol sa iba't ibang dako, tapos magkakadigma. Sa isang talata nga ni Lucas, magkakasalot pa eh. Nakikita mo naman yun sa panahon ngayon eh. Pero sa isang talata nung Daniel, sinasabi ron na sa mga huling araw, lilitaw yung mga pantas. Yung mga nakakaalam. Marami sila. Hindi ko sinasabing kasama ako ron. Hindi ko sinasabing kasama ako ron. Pero merong ganung hula sa Biblia. So, hindi ako nagtataka na sa mga susunod na panahon may mga lilitaw na hindi biro ang talinong mga tao. Hindi ako nagtataka ron. Ngayon, tinatanong mo ngayon kung paano humingi sa Diyos, kailangan muna kasama ka ron sa listahan ng Diyos ng mga taong itinuturing niya na matuwid. Ano ba yung matuwid? Nakasulat sa isang talata ng Roma, ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Pag sumusunod ka sa mga utos ng Diyos, kinoconsider ka niya na matuwid. Pag humingi ka, bibigay niya. Pero kailangan humingi ka may buong pananampalataya. Hindi pwedeng nagdadalawang isip ka, nagdududa ka. Hindi pwede. Pandesal, gusto mo? Pandesal dito, maligay sa akin. Ano pa kailangan nyo? Kaya? Ako nakatambay na pala sila dito. Ngayon, follow-up question. May isa pa po. Okay. Paano nyo po nalalaman kung tama ang magiging desisyon nyo sa buhay? Kasama spiritualismo o praktikalan lang? May qualifying question ako. Kasama spiritualismo o praktikalan lang? May kasama po yung spiritualismo. Obviously, lahat ng bagay na sinabi ng Diyos, tama. So pag magdidesisyon ka, dapat tatanong mo muna sa Diyos. And when I say tatanong sa Diyos, matuto ka magbasa ng libro mo. Kung Islam ka man, basahin mo sa Quran. Kung Kristiyano ka, basahin mo sa Biblia. Yun ang indicator nun. Kaya tinan mo, nahihirapan yung mga tao na pabulaanan yung sinasabi ko kasi lagi ako may pruweba sa mga bagay na sinasabi ko eh. Whether it be praktikalan lang
o may kasamang espiritualismo, lagi ako may pruweba. Tapos, ang general consensus ng mga taong nakikinig sa akin, sumasang-ayon sa akin, hindi naman konsentidor ng kalokohan yung mga audience ko eh. Sila mismo magsasabi pag mali ako. Yun. Sa akin, ang general principle ng mga bagay na mabuti, manggagaling sa Diyos. Manggagaling sa gumawa sa lahat ng bagay. Kasi tinan mo, kung hindi mo napapansin may mga daan tila matuwid sa isang tao. Ngunit ang wakas niya ay mga landas ng kamatayan. May mga daan akala mo mabuti, akala mo matuwid. Bakit? Nakakagawa ka pera eh. Bakit? Sumisikat ka eh. Bakit? Nagkakaroon ka ng kapangyarihan eh. Pero mabuti ba talaga yon? Ang magiging kaduluduluhan nun, landas ng kamatayan. At hindi lang naman ang kamatayan na pinag-uusapan natin, kamatayan ng laman eh. Sa Biblia, may tinutukoy, ikalawang kamatayan, yun nga yung dagat-dagatang apoy sa kabilang buhay. Madali ka nung ganun, akala mo tama ka na eh. Alam mo, yan ang hirap sa mga yan ang hirap sa maraming mga mayayaman. Let's talk about being rich for a second. Kasi, mga tao hindi pinag-uusapan yung tungkol sa pagiging mayaman eh. May mga tao, nilalagay sa pedestal yung konsepto ng pagiging mayaman. Na para bang ang dating, ang purpose ng buhay, maging mayaman, maging masaya. Yan ang sinasabi ng maraming influencer ng mga gago eh. Mga bobong influencer, ang alam lang nila, gumawa lang ng pera. Kumbaga sa ML, kung naglalaro kayo ng ML, puro kill lang ang alam. Hindi alam kung paano mag-push. Wala rotation, puro kill lang ang alam. Akala mo, dahil nakaka-kill lang marami, nag-ML ka ba? Mag-start pa lang po. Okay. So, akala mo, dahil nakaka-kill lang marami, akala mo, yung kill na marami, yun ang pinaka-purpose nun. Akala mo, you're doing a good job kasi nakaka-kill lang marami. Without considering na ang ML, Mobile Legends, in case hindi nyo alam, ang Mobile Legends, agawang base yan. Pag hindi mo naagaw yung base ng kalaban, kahit gano'n pa karami yung kill mo, hindi na importante yun, ang tawag pa rin sa inyo, talo. Ganun yung konsepto. Wala masyado nakakapansin nun. Pero tinan mo, sa mga experts, kabisado nila yung konsepto na hindi na importante kung maraming kill o konti ang kill, ang pinaka bottom line niyan, objective. Ano ba objective? Makuha mo yung base ng kalaban. Ganun kasimple yung konsepto para maituring kang panalo. Etong mga putang ng bobong mga influencer, etong mga tatanga-tangang influencer, akala nila ang purpose ng buhay, magparami ng pera. Akala nila ang purpose ng buhay, magpasikat. Kaya yung iba, kung makikita mo, yung iba, sikat na sikat nga. Oo, ang dami ng followers. Pero tangina, pag nakita mo yung mga content, alam mo, ikaka-impyerno mo. Kasama na rin lahat ng mga audience nila. Kasi ang pinopromote, kalibugan. Ang pinopromote, pagsusugal. Nakita nyo yun? Sumisikat, hindi. Sumisikat. Nakikita nyo naman yung mga tuwad-tuwa rin sa social media. Kung gaano karami followers. Ang pinakamabilis na paraan para pumutok ang followers mo, tumuwad ka sa social media. Kalug mo yung suso mo sa social media. Pakita mo yung kalahati na suso mo. Pakita mo yung guhit dito sa may bandang puwetan. Iangat mo ng konti yung short mo. Iangat mo pa yung t-shirt mo. Angat mo hanggang dito, mga ganyan. Yan, angat mo dyan, ganyan. Angat mo ganyan. Yan, angat mo dyan. Tapos tatali mo yan ng ganyan. Tapos kaka-ending ka ngayon. Ending ka. Ganyan na karamihan ng influencers eh. Sa reels po. Makikita mo ngayon yung mga ending na ganyan. Ngayon, akala mo naman, ang purpose ng buhay, sumikat. Bakit? Nalilito ka. Dahil lang nakakakuha ka ng maraming validation galing sa mga tao dahil sa kasikatan mo? Dahil lang nakakakuha ka ng maraming validation galing sa mga tao dahil lang sa dami ng pera mo? Dahil nakakakuha ka ng validation galing sa mga tao dahil sa kapangyarihan mo? May mga iba, sobrang powerful na mga tao. May kilala nga akong influencer, sobrang powerful. Nakadikit siya mismo sa presidente. Pero dahil ba doon, sigurado ka na sa kabilang buhay? Nalilito ang mga tao. Nalilito. Alam mo, Pilipinas, ingatan nyo ang sarili nyo. May mga daan, tila matuwid sa isang tao. Ngunit ang mga landas na yon ay mga daan ng kamatayan. Ang wakas niyon ay mga daan ng kamatayan. Ingatan mo ang sarili mo, Pilipinas. Ingatan mo ang sarili mo. Delikado masyado tong mundong kinagagalawan natin ngayon. Masyadong maraming nangangaral tungkol sa pagyaman. Masyadong maraming nangangaral tungkol sa kasikatan. Masyadong maraming nangangaral tungkol sa kung paano magkakaroon ng matitinding kapangyarihan. Hindi biro itong panahon natin ngayon. Hindi biro. Ewan ko kung hindi nyo nakikita, Pilipinas Pero yung dark psychology na mga nakikita nyo sa social media, dumadaan sa newsfeed ko yung mga yan. Dangerous yung mga yan. Hindi dapat nasa internet yan.
Ako nga, personal, yung ibang mga dark psychology na alam ko, tinatago ko talaga eh. Hindi ko tinuturo sa mga tao, delikado masyado. Isipin mo, ngayon puta, dumadaan na lang sa newsfeed ko, paano mo gagamitin? Tangina, antindi. Yung iba, may mga gago pa, na yung page nila, dedicated lang talaga sa dark psychology. Sabi ko, tangina, tinuturo nyo sa mga tao yan, gago ba kayo? Tangina, gagamitin nyo sa kawalang hiyaan yan. Gagamitin sa kawalang hiyaan yan. Sa isip-isip ko, tangina, doon nakafocus, oh. Tapos, yung mga title ng mga video nila, paano mo aayain yung jowa mo makipag-threesome? Tangina. Grabe, sabi ko, tangina. Iba tong panahon natin ngayon. Paano mo aayain yung dalawang total stranger na magti-threesome kayo? Ganun, tangina, antindi. Ewan ko, tangina. Itong panahon natin, weirdo. Weirdo talaga itong panahon natin. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong panahon. Dati, tabu yung mga yan eh. Gugulpihin ka ng taong bayan pag narinig lang nisasalita ka ng ganyan eh. Ngayon, dahil panahon ng social media na ngayon, tapos panahon pa ng CCTV, puta, untouchable mga influencer eh. Sobrang untouchable ng mga influencer. Sobrang untouchable, wala na nga sa lugar eh. Diretso, sobrang untouchable ng mga influencer, wala na sa lugar. Ewan ko, di ko alam. Pero alam mo, ito sigurado ko sa'yo, paano magdidesisyon ng tama, pag isinangguni mo sa Diyos, hindi ka mamamali. Pag isinangguni mo sa mga tao, magtanong ka sa kahit sino, kahit sa mga influencer pa, putang ina, mamamali ka, surefire. Apakaraming tsansa para mapunta ka sa impyerno pag sa mga tao ka nagtanong. Kaya ako, I strongly suggest, magtanong ka na lang diretso sa Diyos. Basa ka ng Biblia, basa ka ng Quran, bala ka na kung alin Diyos ang pinaniniwalaan mo. Pero pare-parehas namang nakakabuti ang mga yun. Nagkakatalo lang doon sa ilang mga bagay na, alam mo yun, inutos nung unang panahon na hindi naman na-applicable sa panahon natin ngayon. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question, sister. May isa pa po. Pwede pa po ba? Sige, go. Maganda yung mga tanong mo. Sige, go. May chance po ba na mag-success ang isang introvert sa sales industry? Kasi Mahirap. po, parang gusto ko po kasing mag-shift from healthcare to sales. Ito ang kagandahan. May chance, pero papakonvert ka. Actually, yung mismong sales na mismo, ang automatic na magko-convert sa'yo. Ang gagawin mo lang simple, titiisin mo lang. Babanatin ka ng husto niyan. Ang pinakaunang trabaho ko nun sa call center, sales. Napasok ako sa isang kumpanya na malaki, malapit sa ABS-CBN. As in, parang ABS-CBN nga yata may-ari ng kumpanya. Tapos, nagbebenta kami ng insurance sa ibang bansa. Hindi ako, I will say, hindi ako extrovert na klase ng tao. Mula pagkabata, hindi. Mahiyain ako sobra. Ang dahilan kasi, alam niyo naman binenta ako ng nanay ko eh. Yung palang chip on the shoulder na sa akin na nahihiya ako dahil inaasar ako ng mga tao, ampun eh. Oh, worse nun. Tangina, binenta ako. So, mas malala pa ron. Tawagin kang binili. So, alam mo yun, hindi ako extrovert ever since mula pagkabata. Paglipas ng panahon, napasok ako ng sales. Actually, ang bumana talaga sa akin ng husto, yung pagbabarker ng jeep eh. Tapos nahasa ako sa sales ng ibang lengguwahe nung pagpasok ko na sa call center. Pero ang nakapaghasa talaga sa akin yung pagbabarker ng jeep. Kasi technically sales din yun eh. Nagtatawag ka ng mga tao para sumakay sa jeep. Ganun yung konsepto eh. Tapos unti-unti, doon natuto na ako ng konting pakikisama. Tapos syempre, napasok pa ako sa squatters area. Tangina, pag hindi ka marunong makasama sa squatters area, putang ina. Hindi talaga maganda kay hinatnan mo. Pag hindi ka marunong makisama sa loob ng squatters area, hindi maganda kay hinatnan mo. Kaya di nyo nakita nung nasa tondo ko, wala akong kaaway. Recent lang, ito, May 1 lang, last year. Nung nasa tondo ko, wala akong kaaway eh. May mga taong nagtangkang makipag-away sa akin, pero hindi rin naman nag-flourish yun eh. Kasi hindi naman sila uubra sa akin eh. Yung konsepto lang na madaling i-pacify yung galit ng mga squatter. Simple lang sila eh. Basta makuha lang nila yung kailangan nila sa'yo. Ganun lang. Sweet words lang naman ang madalas na kailangan ng mga nasa ilalim ng lipunan eh. Magaling ako sa sweet talking. So ayun, hindi nag-flourish yung pakikipag-away sa akin ng ilan. Konti lang yun. 2 pirasong tao nga lang yun sa isang malaking grupo eh. Yun. Isa sa mga pinakamalalaki na natutunan ko tungkol sa pagiging extrovert. Pag pumasok ka ng sales, mababalat ka talaga ng husto papunta sa pagiging extrovert. Hindi mo makikip yung pagiging introvert mo kapag pumasok ka sa sales. Hindi mo makikip yan.
isa sa mga pinakamagagandang, alam mo, how should I say this? I will say, ganito lang. Ito ang controversial. Hindi ako naniniwala sa konsepto ng pagiging introvert. Naniniwala ako sa konsepto na hindi mo lang na-practice yung communication skills mo, kaya ka nahihiya. Bale po, paano ko po kaya ma-improve yung communication skills Yun na ko? mismo, pasok ko sa sales. Meron akong isang pinakikinggan dati na salesman sa Amerika. Nakalimutan ko na kung anong pangalan nun eh. Pero may team na lalaki ito. Hindi. Naalala ko na, Jordan Belfort. Jordan Belfort. Sabi ni Jordan Belfort, and obviously, he is an outstandingly qualified individual when it comes to sales talking. Kasi talagang magaling para siya sa sales talk. Jordan Belfort, Wolf of Wall Street. Kung napanood nyo na yan, Wolf of Wall Street. Sabi ni Jordan Belfort, pagka daw nagbebenta ka ng kahit na anong bagay and you come knocking at people's doors, it's 2 years of that is like studying communication for 4 years. 2 years ng sales, mano-mano, knocking at people's doors, halos kaparehas na siya ng 4 years na nag-aral ka na kurso ng communication. Tama, pakita ko sa'yo. Ako, may maayos na communication skills. Usad yung communication skills ko. Socially acceptable in some way. Obviously, hindi sa lahat ng paraan. Bakit? Kasi professionally, you cannot speak this way. Hindi ka pwede magsalita ng ganitong klase ng paraan ng pananalita professionally. Pero retired naman ako eh. So, okay lang sa akin na magsalita ng ganito. Walang problema. Kung may mga tao man na hindi gusto yung bunganga ko, and that's okay. Pero ang general majority ng mga taong nakikinig sa akin, gusto yung bunganga ko. Ngayon, may mga tao na hindi masyadong magaling sa communications eh. Tignan mo to. Tignan mo to. Basher. Magbobokot talaga sa communications, konting mga bagay lang kaya mong tahiin eh. Lalo na kapag magbabasher ka. Sabi ni Achilles, bibo rin ito eh, ha ha ha. Tama, pag sobrang bobo mo sa communications, kinakabahan ka, gusto mo na lang patunogin na parang joke yung sinasabi mo. Ibig sabihin, hindi mo kayang mandarag ng tao by means of your words. Kaya kailangan mo na lang lagyan ng expression sa bandang dulo para at least at the very minimal maging somewhat acceptable sa pandinig ng mga tao. Pero ganun kahina yung communication skills ng mga taong naglalagay ng ha-ha-ha sa dulo. Hindi talaga ako fan ng ganyan eh. Hindi ako fan ng ganyan, ha-ha-ha. So sa demo, habang tinatype nila yan, hindi nga sila tumatawa eh. See? So ngayon, nakikita mo, pulling from opposite ends yan. Habang inis na inis sila, nagkukunyari silang tumatawa. Eh sa akin, may sira ulo ng ganun eh. Sorry ah. Sa akin kasi may sira ulo ng ganun. Nakita mo kung kailan ako tumawa, yung tunog nagbibiro na ako. Come on. Subukan natin iakyat to. Ay, walang option para iakyat siya. Yung sa akin, legit nagbibiro talaga ako. Pero yung sa kanya, pinapatunog niyang bibiro siya kahit totoo, kahit general majority, seryoso naman talaga siya. See? Tignan mo, isa sa mga pinakamalaking bagay na natutunan ko tungkol sa sales mababanat ka dyan, mapapalabas ka niyan sa comfort zone mo. Yan, pag nagtrabaho ka sa sales at hindi ka umalis, at doon ka lang talaga, at tumagal ka doon ng 1-2 taon, surefire yan, tanggal na ngayon yung pagiging introvert mo. Lalo na kung magsa-sales ka pa, tapos call center, ay puta, surefire yan, tanggal pagiging introvert mo dyan. Yun ang sagot ko ron. Okay ka na? Follow-up question. Nawawala po ba yung yung halimbawa po, pag may kaharap na hindi pa kakilala, nawawala po ba yun kapag sa katagalan? Nawawala yung hiya? Oo, nawawala. Actually, yun nga mismo yung suggestion ko. Yun exacto yung suggestion ko. Kaya tinan mo, pansinin mo, paglabas ko pa lang sa social media, batak na agad ako sa iba-ibang klase na sagot sa tanong ng mga tao. Bakit? Kasi, sa mahabang panahon, ang trabaho ko nun sa call center, makipag-usap. Sa iba ng ibang tao kada 5 minutes.
Every 5 minutes, iba ng iba yung kausap ko. Mahaba na 7 minutes. Pero every 5 minutes, iba ng iba. 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 Yan nga yung suggestion ko kung bakit sinasuggest ko sa'yo na magtrabaho ka sa call center, sales specifically. Kung talagang gusto mo matanggal yung hiya sa'yo, trabaho ka sa call center tapos sales. Yung tipong lahat ng objection kailangan sagutin mo. Yung tipong hindi lang kayo nasa loob lang ng script. Pwede kayong lumabas ng script. As long as nasasabi nyo yung key components, key elements. Yun. Hindi pa sa 2 taon, pambalagbagan ka na. Pandi pa sa 2 taon, pambalagbagan ka na. Sige pa, salamat po, Brad. Sige, good night. Okay. Last na siguro to. Nag-enjoy ako sa inyo. Napakain pa ako ng pandesal. Sarap. Mga tao ko, bumalik dito, pamalasakit sa akin, dilan ako ng pandesal. Dilan ako ng pandesal. Sarap. Okay. Next ako. Hindi ka ba natutulog? Natutulog naman ako. Relax lang kayo, natutulog ako. Mahaba tulog ko lagi. Kung hindi, pag minalas, 6 lang, ganun. Pag sinuwerte, mga 7, 8, natutulog ako. Araw-araw ako natutulog na maayos. Huwag niyo babawasan yung tulog niyo. Pilipinas, ito, matuto kayo sa akin tungkol sa tulog, ha. Huwag niyo babawasan tulog niyo. Bakit? 16 na oras, kulang pa ba naman yun sa'yo para mag-hustle ka, para mag-grind ka? Huwag kayo maniniwala ron sa mga tao nagsasabing kailangan daw, kulang ang tulog mo. Takina, matuto yung utak mo pag kulang ka sa tulog, ano ka? Matuto yung utak mo, take it from me. Hindi practical yung hindi ka matulog ng maayos. Pag natutulog ka ng maayos, meron ka sapat na energy. Malinaw ang isip mo. So, yung productivity mo, mas quality. Ang layo ng pinagkaiba ng quality ng kulang ka sa tulog at saka ano. Plus, isama mo na rin pati mood swings mo. Pagka kulang ka sa tulog, yung mood mo, tangina, mayat-maya nagbabago. Mayat-maya nagbabago yung mood mo. Hindi mo gugustuhin na mayat-maya. Tangina, aburido ka, asar ka, pikon ka, tapos hindi gumagana na maayos yung utak mo. Tapos pag hindi nabasa ng mga tao yung nasa isip mo, naiinis ka. Diba? Hindi gagana yan. Masisira rhythm ng katawan mo. Hindi gumagana yan. Matulog ka ng maayos. 8 oras kung kailangan, 9 oras kung kailangan, 10 oras kung kailangan. Meron ka namang sapat na oras para dun sa, palagay mo na, 13 oras, 14 oras. Kulang pa ba naman yun? Diba? Kulang pa ba yun? Kulang pa yun para mag-asikaso ka na kailangan mong gawin? Diba? Yung iba nga, 8 oras, 9 oras lang, ayos na eh. Yung iba nga, 10 oras, 11 oras, ayos na eh. Diba? Maliban na siguro, security guard ka, 12 oras talaga shifting dyan, diba? Sarap ng pandesal. Last question nga ta. Last question ta. Magaganda mga tanong ng mga babae in fairness, ha? Babae tayo ulit. Babae. Good morning, sister. Good morning. Taga saan ka? Good morning, taga saan ka? Dalawa silang inakit ko, pares hindi nagsasalita. Hi, good morning. Ayos, may nagsalita na. Baba ko ng isa. Morning, taga saan ka? Hi, good morning. This is Jen sa Caloocan, North Caloocan. North Caloocan. Okay. Ano tanong mo, sister? Yeah. Kasi actually, first time ko lang nakita sa FYP. So, gusto ko lang sanang itanong sa'yo. Curious lang ako, ha. First time ko kasi dito nakapakinig sa'yo. So, kanina kasi nagtatakal ka ng about different kinds of people and all that. Tapos dito rin sa social media. So, alam naman natin na itong TikTok, maraming klase ng pumapasok na creator, diba? So, basically, napansin mo na rin siguro na most of the creators nowadays, puro divination. Kung napapansin mo rin dito. Divination, tarot readers, and all that stuff. For you, kasi medyo malawak yung konsepto ng mga tinatalakay mo rin dito eh. So, may I ask lang kung ano ang opinion mo kasi there are people na, lalo sa Katolisismo, hindi naman talaga, at kahit naman hindi sa Katoliko, sa Bible na lang, 'di ba? Hindi talaga siya sa word ni God, hindi naman talaga sa divination. Pero
Before kasi, nakapagtanong din ako sa priest if okay lang ba, kasi when it comes to tarot, sinasabi nga nila na hindi talaga siya angkop, 'di ba? Pero merong sinasabi ang iba sa astrology, tsaka sa tungkol sa hindi naman siya masama naging masama lang siya because nahaluan ng ibang divination, parang ganon. So, sa'yo, ano ang masasabi mo? Hindi ako When it comes naniniwala to sa that? astrology. Yung astrology na may halong panghuhula, hindi ako naniniwala sa ganun. Yes, Tarot, card reading, hindi rin ako naniniwala sa mga ganun. Unang-una kasi, hindi ipinamahala ng Diyos sa mga tao ang kinabukasan. Ultimo panahon, pati bahagi ng mga panahon. Nakasulat sa Biblia yan sa isang talata ng Gawa. Hindi pinamahala sa mga tao ang mga panahunan, pati mga bahagi ng panahon. So, what made us think na kaya nating hulaan kung ano mangyayari sa hinaharap? Ako, personal, diretso, hindi ako naniniwala sa ganyan Kasi tinan mo, merong isang nanghula sa akin ito nakaraan. Ang sabi, papatayin daw ako. Sabi ko, gaano katagal yan mula ngayon? Mga 2 buwan. Ang dami ko ng death threats na nangyari 2 buwan na nakakalipas nun. Sabi ko, ang tagal naman. Ang tagal naman. Yeah, sorry. Yeah. To cut you off, Mm. how about those people that claim, kasi I have an experience sa mga ganon, na nag-claim sila like, meron talaga silang extra something, na beyond sa knowledge ng ordinary people. Yung mga Tanong mo sa kanila to. people, Cut off kita. they have their... Cut off kita. Tanong mo sa kanila kung anong tatamang numero bukas sa loto. Papaputol ko titi ko, mali yan. Hindi, wait lang. Hindi kasi, ang gusto ko i-emphasize dito, there are people kasi nag-claim ng they have the extra something powers like that, no? Tapos, ang question dito, maraming magtatanong, syempre yung iba, nag-claim sila, they know God, they believe in God, they know everything, ganyan, on the Bible, based on the Bible. Syempre, mapapaniwala ang tao na, ay kay God to. So, how can we really, kasi ako, I know the answer. For me, ayoko lang i-discuss dito pero, yung iba kasi, ako kasi, kahit medyo alam ko na, knowledgeable ako sa gano'n, na I know for instance, hindi kay God yun. Definitely. Kasi may mga nagsasabi nga, kung alam natin si Lucifer, light bearer siya, pero sino ba siya talaga? Something like that. Tama. Pero hindi naman kasi natin pwedeng i-opinionate sa ibang tao na, or hindi natin pwedeng i-disclose na, kasi we have our own choices in life, right? Tama. So, for you, pag ba ikaw meron ka na encounter na real talk, sinasabi, pero kaya niyang malaman, or like, for example, ayoko kasing banggitin, alam naman natin, yung nakikilala natin sa mga TV na hindi naman hula, totoo nga, kasi nangyayari, or anything like that. So, would you believe na kay God yun? Alam mo, anybody can make an intelligent guess. In case hindi mo alam, ginawa ko rin yan. At gumana. Sinabi ko, recently lang, lilindol ng malakas na lindol sa Davao. Wala pang 1 buwan, 15 days pa lang nakakalipas, lumindol talaga ng malakas. Yeah. Kahit ako, kaya ko rin yan. Diba? Ngayon, kaya kong umarte. Tapos Kaya kong umarte na manghuhula ako. Kaya kong umarte na manghuhula ako. In case hindi ninyo alam, yung mga nakapunta na rito, alam nila yan. Na isang tingin pa lang sa tao, alam mo na kagad kung ano-ano yung mga nangyari in the past, na oo, hindi nga detalyado. Pero kahit papano, meron ka ng konting alam. Alam mo kung medyo parang may pitik na, tangina, itong tao na to, sinira to ng magulang niya. Itong tao na to, may problema to sa asawa. Itong tao na to, yung anak nito, magkakaproblema sa hinaharap. Alam yan ng mga nakapunta rito na nakausap talaga ako mismo. Alam yan ng mga nagpunta rito. Yeah. Kahit sino kayang gumawa ng ganyan. Because of not just intelligent guessing, but because of posture ng mga tao, isama mo na rin yung mga bagay na regular na nangyayari. Halimbawa, katulad sa Davao, nung hinulaan ko Davao, na lilindol lang malakas, ang dahilan kung bakit ko nasabi ng diretso yun, kasi regular naman talaga lumilindol lang malakas sa Davao. Ngayon, yung tungkol kay Rudy Baldwin, tignan mo, isipin mo kung yun yung tinutukoy mo yung mga katulad nung sa kanya o nila Madam Mauring, okay, sige, let's talk about those people. Hindi nyo nakikita, kapag ka nagpe-predict sila ngayong taon, mayroong bla-bla ganito. Tignan nyo yung last year na mga bagay na pinredict nila.
Mula January hanggang December. Ngayon, ang dali ngayong sabihin na pagka merong nangyaring ganun, i-claim, ito, totoong nangyari. Totoo tong propeta na to, at totoo tong manghula na to. Okay, sige, clap for you. Pero paano yung mga bagay na hindi nangyari last year, na sinabi niya mangyayari daw last year din? Meron niyang isa pa si Hans Kua. Si Hans Kua, ang sabi niya, magiging napakaswerteng taon daw ng 2020. Ano nangyari? Nasimulan tayo sa pagputok ng bulkan. Sumunod ang pandemya. Akala ko ba magiging napakaswerteng taon ng 2020? Tamo? Kaya hindi ako naniniwala sa mga ganyan Tangina, meron pang balita sa mall nun. Tangina, tawa ako ng tawa Lumalabas na sa newsfeed ko Isang shop ng pampaswerte, minalas, nalugi. Tang-inang yan. Alam mo, sister, sobrang simple ng buhay. Sobrang simple ng buhay. Panloloko ng kapwa, gawaing tiba-tiba. Panloloko ng kapwa, gawaing tiba-tiba. Uulitin ko, panloloko ng kapwa, gawaing tiba-tiba. They are claiming they know God, right? To claim is one thing, to prove is another thing. Ang tanong, sila ba kilala ng Diyos? Kinikilala ba sila ng Diyos? Kasi pag binasa mo yung 18 Gs ng Deuteronomio, maiintindihan mo, hindi lalapat yung mga yan dyan Yung iba dyan, espiritista yung iba dyan, manggagaway Tama? Yung iba dyan, nagmamasid ng pamahiin. Mga nagmamasid ng pamahiin, karumal-dumal sa paningin ng Diyos yan Karumal-dumal sa paningin ng Diyos yung mga nagmamasid ng pamahiin, nanghuhula. Nakasulat sa Biblia yan Nakasulat sa Biblia yan. Isipin mo, sila nagkiklaim. Pero pag yung Biblia binasa mo, tinataboy sila ng Diyos, nakakadiri sila sa paningin ng Diyos. Yeah, exactly. Ibig sabihin, ganun katindi na yung putang inang panluloko nila sa kapwa-tao. To the point na pinaniniwalaan na rin nila sa sarili nila na galing sila sa Diyos. Pero basahin mo Biblia, maiintindihan mo. Diba, di ba napapansin? Sa Islam, bawal yung mga pamahiin yan. Sa Kristyanismo, pag binasa mo Biblia, bawal din yan. Pero ba't nagkakaroon ng mga ganyang klase ng tao? Kasi nga, negosyo kasi yan. Negosyo yan. Malaking negosyo kasi panloloko ng kapwa. Hindi lang yan sa scamming. Hindi lang yan sa scamming. Pati sa mga ganyang mga astrology na hinuhulaan nila yung kinabukasan mo. Tiyan na mapansin mo. Kumuha ka ng isang astrologer, isang piraso. Tapos, pahulaan mo sa kanya 5 tao. Tignan mo. Pakinggan mo yung hula niya doon sa una, hanggang hula niya sa dulo. Tingnan mo, lahat yun lapat doon sa 5 tao. Tangina. Lumang tugtugin na yan Lumang tugtugin na yan. Tingnan mo, isa pa, yung horoscope. Horoscope. Dati, matahabang panahon, pinaniniwalaan ng mga tao yung putang inang horoscope na yan Basahin mo yung kauna-unahang horoscope, hanggang sa kadulo-dulo ang horoscope, lahat yun lapat sa'yo. Mag-iingat ka sa mga tao kasi merong gagambala sa iyo. Mga ganyan mga ganyan yun Dahan-dahan ka sa pagtitiwala. Tapos, merong swerte na darating sa iyo. Hindi naman specific kung ano yun. No such thing as specification naman pagdating sa astrology. Yun nga pansin mo Bakit walang specific? Kasi pag ang Diyos ang nagsabi, nangyayari. At na mo, isipin mo yung hula na ang sabi ng ang sabi ni Jesus, magkakaroon ng digmaan. Ang sabi, 70 taon. Magkakaroon daw ng digmaan, 70 taon. Eksaktong nangyari, 70 AD, nagkaroon talaga ng digmaan sa Jerusalem. Bumagsak ang Jerusalem nun Bumagsak ang Israel Tapos nawasak pati yung templo. Tamo? Pag ang Diyos na nagsabi, eksakto. Pag yung mga propetahan na yan, tignan mo, ang labo. Ang labo nila Kailan mangyayari yan? Hindi natin masasabi. Basta ngayong taon. Nakakapagtaka. Paano mo nasasabi? Akala ko bang wala specific? Paano mo nasabi ngayong taon? Hindi mo masabi eksaktong buwan? Hindi mo rin masabi eksaktong araw? Bakit? Kasi pag sinabi mo ngayong taon mangyayari, malaki ngayon yung possibility pwedeng hindi totoong mangyari yan. Pero malaki yung possibility dahil sa haba ng window na yan, baka mangyari. Ba? O ngayon, syempre, itong tao naman, na-placebo effect mo na. In case hindi nyo alam, ganun ang konsepto ng placebo effect. Ang konsepto ng placebo effect, pakiramdam mo, gumaling ka. Kahit ang totoo, wala naman talagang epekto yung kung ano man yung tinake-in mo. Katulad din yan, paniwala mo
Mangyayari yung mangyayari. So pag may nangyaring parang katulad nung sinabi, ito yun kasi sinabi nung manghuhula. Pero tignan mo, wala namang Naniniwala talaga. Oo. Maniniwala kasi nangyari. Tingnan mo, sabihin ko lang sa'yo, ngayong taon, mag-ingat kami, manloloko sa'yo. Tingnan mo, susunod na panahon, tatawag ka sa akin, oo nga, Chess, may nanloko nga sa akin ngayong taon. Bakit? Ang haba ng panahon eh. Isipin mo, February pa lang ngayon, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Imposible naman sa haba ng panahon na walang nanloko sa'yo kahit isa. Pero hindi, kasi yun, parang ang effect kasi niya, yung sinabi, iisipin ng tao na mamanifest ng tao eh. So, nangyayari pa rin siya, di ba? Hindi nga ako naniniwala kasi sa manifesting for example, sinabi mo, ikaw yung nagsabi, di ba? Huy, may mangyayari sa'yo within this scope of time. So, ikaw na nakinig doon, possible, iisip-isipin mo na mamanifest ng mind mo. Hindi ako naniniwala sa manifesting. Totoo, diretso. Hindi ako naniniwala sa manifesting. Hindi ako naniniwala sa manifesting. Bakit? Tama. Naniniwala ako sa red car syndrome. Ano red car syndrome? Kung ano yung bagay na gusto mong makita, yun yung nakikita mo. Hindi manifesting yun. Red car syndrome yun. Kung ano yung gusto mong makita, yun yung nakikita mo. Kung saan nakatutok ang attention mo, gusto mong makita yun, nakikita mo yun. Sa isang kalsadang punong-puno ng iba't ibang kulay ng mga sasakyan, red car ang hinahanap mo, puro red car lang ang nakikita mo, wala ka nang halos ibang mapansin. Puro red car lang talaga lahat ng kotse nakikita mo. Okay. Ganon yung konsepto. I got it. So ngayon, nag-aabang ka ngayon ng panahon kung kailan lolokohin ka kasi sinabi lolokohin ka ngayong taon. Pagka merong talagang nanloko sa'yo, kahit slight lang, ito yung sinasabi. Ito yun. Ayan red car syndrome ka ngayon. Hindi ako naniniwala sa manifesting kasi tignan mo. Halos lahat ng nag-manifest, isipin mo manifest ka ngayon. Magkakabahay ako ngayong taon, wag kang trumabaho. Gagana yung manifesting na yan? Nakumputang ina naman. Diba? Hindi ako naniniwala dyan sa manifesting na yan. Naniniwala ako sa konsepto ng focus. Pag naka-focus ka, lahat ng energy mo dun papunta, yun malaki possibility na makuha mo talaga yun. Bakit? Tatrabaho ka ng gusto eh. Yun ang focus mo eh. Ngayon, halo na ngayon yun ang focus at saka red car syndrome. See? Pero di ako naniniwala sa manifesting na parang may darating sa'yo dahil lang nag-focus ka ron, nakaputang ina. Dahil lang doon mo tinaan yung attention mo. Yeah. Okay. Got it clear. Pero sir, thank you Thank you dun sa explanation mo. I really appreciate it. Pero I'm hoping lang those commenters lang. I'm not really angry or pessimist about it. Pero sana they are also be respectful of what I am into it for those questions that I had. Kasi I'm not here naman to be something else like, akala kasi nung iba dito, baka they got me wrong for my questions. Hindi. Kasi just to clarify things as well. Kasi first time ko lang actually pumasok dito. Kaso, may mga nagko-comment kanina pa, Moon, bakit? Please respect. hindi naman ako yung ang kulit ko raw kasi. I'm listening to the point of view of the creator. I'm not here to barge anything else. Hindi rin ako nandito for away or anything. I respect one another din naman here. I'm just clarifying my thoughts and to be aligned kung where he is coming from. Kasi first time ko dito eh. I really just don't know the concept of the creator. That's the reason why I'm asking also. And thank you so much, sir, for the time also. I appreciate you. Okay, salamat po. Na-appreciate kita. Thank you. Sige. Okay, next tayo. Ito, tinatin ito isa. Si Flappy. Basher to eh. Sigurado, bobong basher to. Hindi akit yan. Sabi niya, puro ka lang yabang. Wala ka namang natuturo na mabuti. Puro ego. Halika, dali, akit ka. Turuan kita, maintindihan mo kung saan ka dapat lumugar. Akit ka, dali, Flappy. Tapang mo, diba? Nagtataka ako sa mga tatapang-tapang na to. Yung ang dami-dami yung komento, tapos hindi nyo naman kayang panindigan. Flappy, akit ka, dali. Nakakit na kita. Sige na, pagbibigyan na kita. Gusto mo matuto, diba? O, dali, pagbibigyan kita para matuto ka ng leksyon mo. So, matuto ng leksyon mo, diba? Dali, akit. Akit, Flappy. Flappy, akyat. O, tamo? Sige, hindi ka makaakyat, diba? Sumiksik sa ipin ko yung pandesal, Okay, sige. Ayaw umakyat ni Flappy. Ako'y magtututpick muna.
Last question tayo, last question. Medyo napahaba at nag-enjoy ako kasi in case hindi nyo alam, Facebook, hindi na magtatagal yung mga live. Sad to say. I have a very important announcement to make. Hindi na po magtatagal yung mga live. Bale, announce ko na lang siguro mamaya. Mamaya ang alas 8 ng gabi. Gawa na lang ako ng separate na video para dito. Ganun talaga buhay. All the good parties must come to an end. Memento mori. Remember, you must die. Magandang umaga sa'yo, Pilipinas. Abangan mo mamaya ang alas 8 ng gabi. Kita kits.